Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 561 hanggang 570. Kabanata 561 Pagwasak sa lugar sa Lungguhit 1. Markang Paywa. Sa pamilya Leocadia, si Sofia Leocadia, kahit isang babae at kakalabing 8 lang ngayong taon. Nagtataglay ng napakataas na katayuan. Si Old Master Leocadia, bago siya magkasakit, ang pinakapabor kay Sofia Leocadia. At ang ama ni Sofia ay may mataas na prestihiyo sa loob ng Obron Group at napakahusay. Ang ina ni Sofia ay nagmula sa Sinclair aristocracy. Ang gayong mga relasyon ay ginawa kay Sofia ang pinakamamahal na miyembro ng pamilya Leocadia. Sa makatuwid, pagkatapos magkasakit ang matandang master, marami ang umaasa na pakasalan si Sofia. Kahit engagement lang, gusto nilang ayusin ang usapin. Ang dahilan ay, kung wala si Sofia, magiging mahirap para sa mga taong ito na gumawa ng anumang malalaking hakbang. Bilang isa sa 4 na pinakamalaking pamilya, napakabukas ng paraan ng pag-iisip ng pamilya Leocadia. Direktang sinanay ni Old Master Leocadia si Sofia bilang tagapagmana ng pamilya Leocadia, isang katotohanang alam ng lahat sa loob ng pamilya. Maging ang mga kapatid ni Sofia ay kailangang magpakita ng respeto nang makita siya, lalo na si Winona Leocadia, na nagmula sa isang sangay ng pamilya. Ang isang bahagyang sakuna ay maaaring humantong sa kanilang ganap na pagkasira. Ngunit si Sofia ay may banayad na pag-uugali at hindi kailanman nawala ang kanyang init, na medyo nagbigay katiyakan sa mga miyembro ng pamilya Leocadia. Winona Leocadia, anong ginagawa mo? Napatingin si Sofia sa bilog ng mga security guard na nasa harapan niya, bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Sa kanyang puso, si Julius Reed ay humawak ng napakataas na posisyon. Kung hindi makapagbigay ng perpektong paliwanag si Winona Leocadia, hindi niya hahayaang magpahinga ang bagay. Upang sagutin ang dalaga, ang 3 individual na ito ay hindi inanyayahan, sumilip sila sa kristal na exhibition hall at inatake ang 2 bisita sa aming listahan ng imbitasyon. Natural, kailangan kong makialam, deklara ni Winona Leocadia ng may moral na katwiran. Sa kanyang mga mata, ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang halaga. Kung makapag-iwan siya ng magandang impresyon sa batang prinsesa ng pamilya Leocadia, siya ay uunlad sa loob ng pamilya. Ano ang iyong kinatatayuan? Hulihin ang mga taong ito at itapon sila. Winona Leocadia cleared his throat at sumigaw ng malakas. Sampal. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, sinampal ni Sofia ang kanyang mukha. Miss, bakit mo ako sinampal? Si Winona Leocadia, hawak ang mukha at inosenteng kumukurap-kurap, ay hindi makapaniwalang tumingin kay Sofia. Hindi man lang niya naintindihan ang nangyari bago siya sinampal. Hindi lang siya, pati si Anna Harris at ang mga nakapaligid na security personnel, lahat ay natulala. Ang 3 ito ay aking mga bisita. At sinaktan mo ang aking mga bisita, pahayag ni Sofia, na bihirang makita sa kanyang mukha ang galit. Winona Leocadia, sa tingin mo ba dahil lang sa nagkasakit ang matandang amo, ako, ang binibini, ay hindi nakikita ng iyong mga mata? Miss, sila, nanlaki ang mga mata ni Winona Leocadia sa hindi makapaniwala, paano ito posible? Tingnan mo, silang 3 ay taga Gonzales City, at ang binatang ito ay isang bastos. Paano sila magiging kaibigan mo? Sa iyong natatanging katayuan. Itikom mo ang iyong bibig. Sampal. Sinampal siya ni Sofia ng isa pang sampal. Galit na galit talaga siya. Ang kanyang idolo, ang kanyang lalaking Diyos, ay binansagan bilang isang hamak. Sa kanyang mga mata, si Julius Reed ay isang bayani na walang kapantay. Ang labanan sa pantalan ay nagbigay kay Sofia ng matinding seguridad. Pero ngayon, may tumawag kay Julius Reed na scoundrel. Habang nakatayo ang mga bagay, hindi na kailangan ng karagdagang talakayan. Si Julius Reed, na nakangiti, ay sinulyapan si Sofia,
ang sitwasyong ito ngayon ay wala sa iyong pag-aalala. Ngunit bilang isang kaibigan, hinihiling ko sa iyo na umalis kasama ako. Hindi, kaibigan kita, at hindi ko hahayaang magkamali ka. Matigas na sabi ni Sofia. May matinding determinasyon sa mga mata niya. Kung sino man ang nangbuli kay Julius Reed, siya ang unang sumalungat dito. Bukod dito, naramdaman niyang nabalisa si Julius Reed. Let's go, wala nang masasabi pa. Ngumiti si Julius Reed at tinapik ang ulo ni Sofia. Ngayon lang niya ininsulto ang asawa ko, kaya sayang na siya. Stop, how dare you touch the young lady? Nang makitang hinawakan ni Julius Reed ang buhok ni Sofia, agad na sumigaw si Winona Leocadia, protektahan ang binibini. Sa lahat ng mga taon niya sa pamilya Leocadia, walang sino mang tao ang naging mapangahas kay Sofia. Ang dignidad ng pamilya Leocadia ay hindi pinapayagan ang mga hamon. Winona Leocadia, naikuyom ng mahigpit ni Sofia ang kanyang mga kamao, nakakamatay ang tingin niya kay Winona Leocadia. Markang paywa, Miss, baka nabantaan ka o Nabewitch. Nagulat din si Winona Leocadia nang makitang ganito si Sofia Leocadia. Sa lahat ng mga taon niya sa pamilya Leocadia, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang galit na galit ang batang prinsesa ng pamilya Leocadia. Tara na, binuhat ni Julius Reed si Sofia Leocadia sa baywang at dumiretso sa exit ng exhibition hall. Protektahan si Miss Sofia. Smack! Bago pa matapos ang pagsigaw ni Winona Leocadia ay sinampal siya ni Julius Reed sa mukha. Sa loob ng 10 minuto, ipapaalam ko sa iyo na patay ka na. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay naglakad na siya palayo. Walang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang Winona Leocadia ay isang sangay ng pamilya Leocadia, pagkatapos ng lahat, at wala silang anumang suporta. Kung talagang nasaktan nila si Sofia Leocadia, iisa lang ang daan palabas, kamatayan. Hintayin niyo na lang ako. Sa loob ng Crystal Exhibition Hall, pinunasan ni Winona Leocadia ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, umuungal sa galit. Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman kay Sofia Leocadia, ngunit tiyak na maaalagaan niya si Julius Reed. Okay lang ba kayong dalawa? Lumingon si Winona Leocadia, inayos ang sarili, at tumingin kay Thompson, na nakahiga sa sahig na duguan ang mukha. Magsasampa ako ng reklamo. Paanong ang ganitong bastos na tao ay papasukin dito? Bagaman binugbog si Thompson, lihim siyang nakikinig sa lahat ng panahon. Sa mga pag-uusap ng grupo kanina lang ay nalaman niyang sumingit ang lalaking bumugbog sa kanya. Paano ito matitiis? Humihingi ako ng paumanhin, tiyak na hahanapin ko ang hustisya para sa iyo. Mabilis na tinulungan ni Winona Leocadia si Thompson na makatayo. Hindi siya naglakas loob na saktan ang isang mahalagang bisita. Sa kabutihang palad, nagpakita si Sofia Leocadia ngayon, mamaya, maaari niyang ilipat ang lahat ng sisihin sa kanya, at siya ay mawawala sa kawit. Ako si Thompson, ang anak ng presidente ng Obron Group. Sigaw ni Thompson, galit na galit. Kaya ikaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Winona Leocadia, napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Okay, please tell me what happened, and I will report it to the upper echelons of the group immediately. How does that sound? I will make sure you get an explanation, he said. Pagkatapos magsalita, inilabas ni Winona ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record ng video. Ang Obron Group ay kabilang sa Fortune 500, at kamakailan ay may plano ang pamilya Leocadia na makipagtulungan sa kanila. Ang puso ni Winona Leocadia ay namumulaklak sa tuwa na ang gayong tao ay binugbog ni Julius Reed. Kahit na protektahan siya ni Sofia Leocadia, malamang na mapapahamak si Julius Reed. Kuya Davenport, ibaba mo ako. Si Sofia Leocadia ay patuloy na sumisigaw mula sa balikat ni Julius Reed, ngunit ang kanyang katawan ay sa totoo lang ay hindi nagpakita ng pagpupumiglas. Nais niyang hindi na lumipas ang sandaling ito. Kung patuloy kang sumisigaw, ibababa kita. Iisipin ng mga taong hindi nakakaalam na dinukot kita, sabi ni Julius Reed. Pagkasabi pa lang niya ay agad na tumahimik si Sofia Leocadia. Yung isa, ikaw ang miss ng pamilya Leocadia. Nag-walkout si Anna Harris na gulat pa rin. Ngayon, pakiramdam niya ay nagbago ang buong mundo. Ang lalaking minamaliit niya bilang freeloader ay naging bilyonaryo, at siya,
Isa pala siya sa mga miyembro ng pamilyang Leocadia. Sa pag-iisip sa lahat ng nagawa niya noon, hiniling ni Anna Harris na mamatay na lang siya sa kahihiyan. Nakakita na siya ng mga taong nawalan ng mukha, ngunit hindi pa siya nawalan ng mukha ng ganito. Matagal ko nang sinabi sa iyo na may pera siya, pero hindi ka maniniwala, napabuntong hininga si Julius Reed. Ngayon parang tanga ka na. Sino ang nakakaalam na nagsasabi siya ng totoo? Naalala ni Anna Harris ang araw na gumawa sila ng dumplings, sinabi ni Sofia Leocadia na siya ang kaarawan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Anna. Sige, dito ka muna saglit, may aasikasuhin pa ako. Ibinaba ni Julius Reed si Sofia Leocadia at tumalikod na para umalis. Hoy, saan ka pupunta? Tinawag siya ni Kella Radcliffe. Para sirain ang party. Nakatalikod sa kanilang tatlo si Julius Reed habang nagsusuka ng yeah, hand sign. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 562. Gusto mo bang sumama sa lungguhit isa? Huwag kang gagawa ng kalokohan. Sumugod si Kella Radcliffe at hinawakan si Julius Reed, ihulog na lang natin. Ang pamilya Leocadia ay mayaman at makapangyarihan, kahit na si Sofia Leocadia ay nakatayo sa kanilang panig, ngunit siya ay isang batang babae lamang kung tutuusin. Wala siyang paraan upang maimpluwensyahan ang mga opinyon sa loob ng kanyang pamilya. Walang makakainsulto sa babae ko. Ngumiti si Julius Reed, nakatingin kay Kella Radcliffe. Not even the Leocadia family. Pagkasabi nito ay marahan siyang hinalikan sa noo at humakbang palayo. Habang pinapanood ang umaatres na figure ni Julius Reed, tinadyakan ni Anna Harris ang kanyang paa at sinabing, Kella, bakit hindi mo siya pinigilan, bakit mo siya pinakawalan at gumawa ng kalokohan? Walang makakapidyo sa gusto niyang gawin. Baka sa mukha ni Kella Radcliffe ang bahagyang ngiti. Nakangiti ka pa, may ideya ka ba kung sino ang pamilyang Leocadia? Si Anna Harris ay malapit nang sumabog sa galit. Sa kanyang mga mata, ang pamilya Leocadia ng kabisera, bilang isa sa 4 na dakilang pamilya, ay mayaman at maimpluwensyang, malayo sa mga katulad ni Brancock. Ang ginagawa ni Julius Reed ay walang pinagkaiba sa panliligaw kay kamatayan sa kanyang opinyon. Ayos lang, kahit na si Jade Emperor mismo, maglalakas loob siyang gumawa ng eksena. Marahang niyakap ni Kella Radcliffe si Anna Harris, umuwi muna tayo, at Sofia, sasama ka ba sa amin? Kahit na mahirap ang mga miyembro ng pamilyang Leocadia, si Kella Radcliffe ay walang inis kay Sofia Leocadia. Sa kabaligtaran, mas gusto niya ang batang babaeng ito na nagnanais sa kanyang asawa. Babalik ako ngayon sa kabisera para humingi ng hustisya para kay Brother Davenport. Matigas na sinabi ni Sofia Leocadia, kung maaari pa ring manatili si Winona Leocadia sa pamilya Leocadia, aalis na ako. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang matigas na maliit na prinsesang Leocadia na ito at direktang umalis sa 5 State International Building. Kuwait. Samantala, puspusan ang ekshibisyon. Walang tigil na nagpatrolya si Itay Huntington kasama ang mga security guard, paminsan-minsan lang nakakapagpahinga. Ding-a-ling. Sa pagkakataong iyon, biglang nagring ang phone niya. Tumaas ang kilay ni Itay Huntington, at sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi kaya tatawagan talaga siya ng lalaking ito. Hello, my little treasure, missing me. Hindi ka ba natatakot na magselos ang asawa mo? Nagsalita siya sa kaakit-akit na paraan. Kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Sa pamamagitan ng telepono, kakaiba ang boses ni Julius Reed. Ano ba kasing nagseryoso sa'yo? Kaagad na inalis ni Itay Huntington ang kanyang walang kabuluhang tono, alam na tiyak na may problema si Julius Reed. Isara kaagad ang venue, at ilabas ang lahat ng bisita sa loob ng 5 minuto. Sabi ni Julius Reed sa malalim na boses. Sa tingin mo ba ang eksibisyon na ito ay pinamamahalaan ng aking pamilya? Iyan ang pamilyang Leocadia. Si Itay Huntington ay natigilan sa simula, pagkatapos ay sinabi niya, pakiusap, ito ang aming unang deal mula nang maitatag ang alyansa sa negosyo. Kung hindi mo ako isinasaalang-alang, isipin mo man lang ang iyong asawa. So, posible ba, o hindi? Tanong ulit ni Julius Reed. Bigyan mo ako ng dahilan, o hindi ako makakagawa ng ganoong desisyon. Alam na alam mo kung ano ang ibig sabihin kapag ginawa ko ito.
Walang magawang tanong ni Itay Huntington. Sa kalahating oras, gagawin ko ang gusto kong gawin. Beep, beep, beep. Biglang naputol ang tawag. Damn it. Itay Huntington flipped her hair, uncharacteristically cursed. Miss, aalagaan ko ba siya para sa iyo? Tanong ni Matthew Abernathy sa malalim na boses. Huminga ng malalim si Itay Huntington, ang kanyang mga kamay ay patuloy na humahaplos sa kanyang buhok. Ay anunsyo sa pa-system, lahat ng bisita ay dapat umalis sa loob ng 5 minuto. Ano, miss, anong oras na? Hindi papayag dito ang mga miyembro ng pamilya Leocadia. Isang katulong ang nagsalita. Ang mga miyembro ng pamilya Leocadia ay parang mga Diyos ng kayamanan, halos hindi na nila sila patahimikin. Ang pagpapaalis ng mga bisita sa oras na ito ay lubos na makakasakit sa pamilya Leocadia, hindi ba? Kapag nagpakita si Winona Leocadia, paano nila ipapaliwanag ang kanilang mga sarili? Bingi ka ba sa mga salita ko? Gawin mo ang sinasabi ko. Hinawakan ni Itay Huntington ang kanyang telepono sa isang kamay at hinawakan ang kwelyo ng katulong gamit ang isa, huwag mong subukan ang aking pasensya. Magpapainit ako kapag may nangyaring masama. Ang kanyang mga mata ay namumula, isang malaking kaibahan sa kanyang nakasanayang sarili. Oo, sa sobrang takot ng katulong ay nanghina ang kanyang mga paa, at muntik na siyang bumagsak sa lupa. Matapos mabawi ang kanyang katinoan, kinuha niya ang walkie-talkie at nagsimulang i-deploy ang evacuation mission. Julius Reed, bastard ka, sino ka ba para sabihin sa akin kung ano ang gagawin nang hindi ako binibigyan ng dahilan? Napasando si Itay Huntington sa glass staircase sa ikalawang palapag, dahan-daang lumubog sa lupa. Nagsimulang magbasa-basa ang mga mata niya. Ang ginagawa mo lang ay binyo-bully ako. Habang nagsasalita siya, hindi niya napigil ang umiyak. Samantala, nagmamadali at tahimik na pinaghiwa-hiwalay ni Diamond ang mga nakapaligid na tao, tinitiyak na walang nakakakita sa eksenang ito. Oo, tama, pero ang tatlong iyon ay mga kaibigan ng dalaga, naiintindihan ko. Oo, ito nga, please rest assured. Matapos ay upload ni Winona Leocadia ang video, nakatanggap agad siya ng tawag mula sa kanyang superior. Paano nangyari? Nakita ni Brancock si Winona Leocadia na lumabas at mabilis na lumapit sa kanya. Ngayon lang niya nakitang lumabas si Julius Reed na hindi nasaktan, at labis siyang naguguluhan. May 100% na posibilidad na siya ay nawala. Ibinulsa ni Winona Leocadia ang kanyang telepono at hinawakan ang print ng palad sa kanyang mukha. Kilala mo ba kung sino ang binangga ng batang iyon? Sinaktan ka. Tiningnan ni Brancock ang print ng palad sa mukha ni Winona Leocadia at napasigaw siya sa gulat. Tinamaan din si Winona Leocadia. Pa, ikaw Jinx. Sinampal ni Winona Leocadia si Brancock sa likod ng ulo, na binanggit kung ano talaga ang hindi dapat ilabas. Nataman niya ang anak ng CEO ng Obron Group. Talaga, isang sinag ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Brancock, kung gayon ay tiyak na tapos na siya. Ang Obron Group ay bahagi ng nangungunang 500 sa mundo, at ang pagiging hit sa Leocadia Family Turf ay nangangahulugan na kahit na ang CEO ng Obron ay hindi nasangkot, ang Leocadia family ay hindi hahayaan si Julius Reed na mabaliw. Mga ginoo at mga ginoo, dahil sa isang hindi inaasahang sitwasyon, mangyaring maayos na umalis sa eksibisyon sa loob ng susunod na 5 minuto. Sa sandaling iyon ay biglang dumating sa mga tagapagsalita ang anunsyo mula sa 5 State International. Ano? Inakala ni Winona Leocadia na mali ang kanyang narinig. Ngunit hindi nagtagal, muling ginawa ang anunsyo. Ang mga security guard mula sa 5 State International ay nagsimula na ring maghiwa-hiwalay ng mga bisita, at ang kanilang mga aksyon ay napakabilis. Ano ba ang nangyayari? Tumingin si Winona Leocadia sa kanyang relo, hapon pa lang, peak time na, bakit sila magsasara? Anong nangyayari? Hinawakan niya ang isang security guard at galit na nagtanong, bigyan mo ako ng paliwanag. Ito ang desisyon ni Chairman Huntington. Pagkatapos magsalita, agad na humiwalay ang security guard at nagsimulang lumipat sa crystal display area para i-disperse ang mga bisita. Anong balak nitong babaeng baliw? Sumama ka sa akin sa taas. Nakakunot ang noo ni Winona Leocadia na mukhang handa nang maglabas ng tubig. Manager Leocadia,
Ang insidenteng ito ay ganap na nagpapakita na si Itay Huntington ay hindi tama para sa posisyon na ito. Nanlilisik ang mga mata ni Brancock, maaari mo bang bigyan ako ng magandang salita sa pamilya Leocadia? Hayaan mo ako. Sa ganitong oras, iniisip mo pa rin yan. Alamin muna natin kung ano ang nangyayari. Si Winona Leocadia ay lumakad sa unahan, na nagsasalita ng may pag-aalala, kapag naunawaan natin ang sitwasyon, isasaalang-alang ko ito. Salamat, Young Master Leocadia. Napakunot ang mga labi ni Brancock sa isang nakakalokong ngiti habang mabilis na sumunod sa likuran ni Winona Leocadia. At sa sandaling iyon, si Beckett Carmichael, nang marinig ang balita, ay umalis din sa clubhouse. Nakasalubong niya si Julius Reed na nakatayo sa pasukan. Mr. Reed, bakit ka nandito? Matapos ang nangyari sa tanghali, si Beckett Carmichael ay labis na natakot. Wala, sinisira lang ang lugar. Gusto mo bang sumali? Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 563 Pagbasag sa Lungguhit 1. Smash the exhibition. Kanino? Agad namang natulala si Beckett Carmichael. Ang pamilya Leocadia. Itinuro ni Julius Reed ang loob ng venue. See that? I plan to smash everything inside, not leave a single piece. Mr. Reed. Naalarma na nagsalita si Beckett Carmichael, hindi ito dapat gawin. Iyan ang pamilya Leocadia na pinag-uusapan natin, hindi isang maliit na angkan. Ang pamilya Leocadia ay may malalim na mapagkukunan, at kahit na ang matanda ay nagkasakit, ang kanilang kapangyarihan ay hindi maihahambing sa ibang mga puwersa. Nang marinig na gusto ni Julius Reed na basagin ang eksibisyon ng pamilya Leocadia, natakot si Beckett Carmichael sa kanyang talino. Anong kaguluhan ang aidudulot nito? Ang pamilya Leocadia na nag-organisa ng isang eksibisyon sa Gonzales City ay nilayon upang ipakita ang kanilang sariling lakas pati na rin upang i-promote ang kanilang tatak ng alahas. Ang eksibisyon ay nakatakdang tumagal ng 5 araw, at ngayon lamang ang una. Kung may nakabasag nito sa Gonzales City, tiyak na makakaharap sila ng marahas na backlash. Pagkatapos nito, wala nang kapayapaan. Gustuhin man niyang protektahan ang mga ito, maaaring hindi ito posible. Ang pag-aaway sa pagitan ng malalaking pamilya ay tiyak na magdudulot ng malaking kaguluhan. Natatakot ka ba? Nakangiting tanong ni Julius Reed. Hindi. Nagmamadaling iwinagayway ni Beckett Carmichael ang kanyang kamay. Ang sarili niyang mga empleyado ay sunod-sunod nang nasaktan si Julius Reed, na nagparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable. Sa sandaling ito, kahit hilingin sa kanya ni Julius Reed na mamatay, wala siyang paraan para tumanggi. Nililinaw ko lang sa iyo ang seryosong implikasyon. Kung pipilitin mong kumilos, ako, si Beckett Carmichael, ang mangganguna sa paniningil. Kung may iniisip ang Leocadia family, hayaan silang lumapit sa akin. Hinampas ni Beckett Carmichael ang kanyang dibdib at sinabing, ako, si Mr. Carmichael, ay buong pusong tapat sa iyo. No need. The Leocadia family is nothing but trivial. If they get smashed, so be it. Sinabi ni Julius Reed nang walang pag-aalinlangan, ang tinatawag na mga malalaking pamilya at angkan ay walang iba kundi ipa sa aking paningin. Mr. Reed, para saan ang lahat ng ito? Kung may ibang nagsabi nito, si Beckett Carmichael ay nanunuya. Ngunit nang sabihin ito ni Julius Reed, hindi niya ito pinagdudahan. Paano ang pamilya Roosevelt? Isa sa mga pangunahing grupo ng pananalapi sa Amerika. Pinakilos nila ang napakaraming shadow warriors upang maghayganti, ngunit hindi man lang sila nakarating sa pampang at inilibing sa dagat. Nagsalita si Julius Reed ng may kumpiyansa. Hindi bababasa, si Beckett Carmichael ay walang pagdududa tungkol dito. Iyon, Winona Leocadia, ay walang galang sa aking asawa. Si Julius Reed, mga kamay sa bulsa, nakasando sa dingding at walang pakialam na nagsalita. Ipaubaya mo sa akin ang pakikitungo kay Winona Leocadia. Pero hindi na kailangang pukawin ang pamilya Leocadia. Tama. Tumingin si Beckett Carmichael sa silid na puno ng mga kristal na borloloy. Kung gagawin mo ito, tiyak na mayayanig ang kabisera. Ngayon, wala ako sa magandang mood. Isaalang-alang na lang natin ito bilang isang paraan para magbulalas. Sinulyapan ni Julius Reed ang kanyang relo, tinapik si Beckett Carmichael sa balikat, you should go.
Ang pamilya Carmichael ay hindi kailangang makisali sa bagay na ito. Ang kanyang intensyon ay hindi i-drag ang pamilya Carmichael dito. Anyway, ang pakikitungo sa pamilya Leocadia ng mag-isa ay parang isang paglalakad sa parke. Hindi pwede. Kinabog ni Beckett Carmichael ang kanyang dibdib, ito ang aking hindi maiiwasang tungkulin. Hanggat hindi mo ako hahamakin, Mr. Carmichael, ako ang mangganguna sa paniningil. Paano niya palalampasan ang ganoong pagkakataon para tabyusan ang kanyang mga pagkakamali? Ang kanyang mga bulag na empleyado ay 2 beses nang nasaktan si Julius Reed, at bagaman tila walang pakialam si Mr. Reed, si Beckett Carmichael ay nasa mga pin at karayom. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay manatili. Napatingin si Julius Reed sa kanyang relo. 10 minuto, darating ang mga tauhan ni Aaron Jackson. Nagmumura at nagrereklamo ang mga nakapaligid na turista, lahat ay hindi nasisiyahan sa biglaang pagsasara ng 5 State International. May utang na loob ako kay Itay Huntington, kapag malaya ka na, matutulungan mo siya. Biglang sabi ni Julius Reed. Naiintindihan. Tumanggaw si Beckett Carmichael. Parang, may nangyayari talaga sa pagitan nila. Kung hindi, paano kaya ni Itay Huntington ang napakalaking pressure na pumili ng pagsasara? Ito ay direktang nakakasakit sa pamilya Leocadia. Itay Huntington, bigyan mo ako ng paliwanag. Sa 5 State International, sa opisina ng chairman. Galit na sumugod si Winona Leocadia, kasama si Bran Cook at ilang empleyado. Sa ngayon, nakatalikod sa kanila si Itay Huntington, na may mga tisyo na nakakalat sa buong desk. Magsalita ka, whoosh! Galit na hinampas ni Winona Leocadia ang mesa. Ang pangyayaring ito ay may lubhang negatibong epekto. Direktang sinira nito ang imahe ng pamilya Leocadia. Lalo na sa loob ng Crystal Exhibition Hall, maraming inimbitahang maharlika ang galit na umalis matapos malaman ang tungkol sa pagsasara. Maging magalang. Tumayo ang King Kong Guard, nanlilisik ang mga tao sa harapan niya. Sa harap ng napakabangis na bodyguard, nakaramdam ng takot si Winona Leocadia sa kanyang puso, ngunit pilit pa rin niyang sinabi, pakiusap, bigyan mo ako ng paliwanag. Walang paliwanag. Dahan-daang lumingon si Itay Huntington, namumula ang kanyang mga mata habang nagsasalita, nangyari na ang insidente, wala akong maibibigay na paliwanag. Ano ang masasabi niya? I claim na may tumawag sa kanya para isara ang exhibition hall. Siya mismo ang chairman ng 5 State International at nagsilbi rin bilang chairman ng Gonzales City Business Alliance. Sino ang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya ito? Nakalagay na sa bato ang sisi. Sa puso niya, sinumpa niya ng husto si Julius Reed. Haltak, napakaraming ibinigay niya, at hindi man lang sinabi sa kanya ng kabilang partido ang dahilan. Paglalagay sa ere, Miss Huntington, seryoso ka ba? Si Winona Leocadia, nang marinig ang ganoong paliwanag, ay galit na nagsabi, mababa ang tingin mo sa pamilya Leocadia. Say whatever you want, the decision to close is made, I will bear all the consequences. Walang magawang sabi ni Itay Huntington. Ha, Miss Huntington, napakalakas ng loob mo. Talagang hindi ko hahayaang magpahinga ang bagay na ito. How dare you break the contract like this, just wait for retaliation. Pinandilatan ni Winona Leocadia si Itay Huntington, ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi mapigilan. How dare someone publicly insult a powerful family like the Leocadia family? Paano kung ikaw ay isang maimpluwensyang figure sa Gonzales City? Paano kung ikaw ang chairman ng 5 State International? Sa harap ng pamilya Leocadia, isa ka lang langgam. Tulad ng isang mantes na sinusubukang patigilan ang isang karwahe, walang alinlangan na nililigawan mo si kamatayan. Bumagsak. Maya-maya lang ay narinig ang tunog ng nabasag na salamin mula sa labas ng opisina. Anong tunog iyon? Winona Leocadia na pinalaki ang kanyang mga tenga upang makinig. Parang, basag ang salamin. Sagot ni Bran Cook. Bumagsak. Dumating ang isa pang alon ng ingay, na sinundan ng sunod-sunod na tunog mula sa labas ng opisina. Parang demolition site lang. Lumabas at suriin. Nagulat si Winona Leocadia. Ang palapag sa ibaba ay dating 5 State International Hall, karaniwang walang laman. Ang mga glass display cabinet ay naiset up para lamang sa eksibisyon. Ngayon,
Ang tunog ng nabasag na salamin ay kung saan-saan, paanong hindi mag-aalala si Winona Leocadia. Sino ang mga taong ito? Nang mabilis siyang lumabas, mula sa ikalawang palapag, nakita niya ang mga nakaitim na figure sa ibaba, walang humpay na naghihindayog ng mga bakal na tubo, na nagdudurog sa mga display cabinet. Diyos ko! Nanlaki ang mga mata ni Bran Cook habang itinuro ang ibaba at sinabing, Young Master Leocadia, mga bandido ba ito? Mr. Carmichael, ito ay isang casual na sweep para kay Winona Leocadia, ngunit talagang nakita niya si Beckett Carmichael sa kanila. Ang taong grasa ay sinira ang mga bagay ng mas masigla kaysa kan-inuman. At sa sobrang bagsak niya, lalo siyang nasasabik, puno ng kilig ang mukha niya. Maaaring ito ay ang pamilya Carmichael. Ngunit paano makakaipon si Beckett Carmichael ng napakaraming tao? Langit, sira ang ulo mo. Si Itay Huntington ay lumabas din sa opisina nang marinig ang kaguluhan. Nang makita niya ang nangyayari sa harapan niya, halos mawalan siya ng malay. Julius Reed, ito ay sumasample sa mukha ng Leocadia family. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 564, Let Her Go sa Lungguhit 1. Manager Leocadia, ano ang gagawin natin ngayon? Kasabay ng pag-aalsa sa baba, ang mga tauhan ng seguridad ng pamilya Leocadia na puno ng mga pasa ay tumakbo sa itaas, at agad na lumuhad sa harap ni Winona Leocadia. Hindi sila umimik nang pumasok sila at sinimulan kaming bugbugin. Pinangunahan sila ni CEO Carmichael dito, hindi kami naglakas loob na pigilan siya. Sa kanyang likuran, mahigit 100 miyembro ng mga security staff ng Leocadia family ang nagmamadaling pumunta. Ang mga lalaking ito ay maliksi at fit, ngunit sa pagharap sa mga kaaway na higit sa 100 beses, hindi sila nang ahas na kumilos. Maliban na lang kung pagod na silang mabuhay. Bukod dito, sa pangunguna ni Beckett Carmichael, kung talagang nagsimula sila ng away, ito ay mag-uudyok ng sagupaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pamilya, isang krimen na walang sino man ang kayang managot. Paano nangyari ito? Ang mukha ni Winona Leocadia ay kasing dilim ng malalim na tubig, ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa rehas. Isang napakagandang eksibisyon, saan nanggaling ang napakaraming tao. Ikaw ang may gawa nito. Bigla siyang lumingon, diretsyong nakatingin kay Itay Huntington. 10 minuto lang ang nakalipas, ang chairman na ito ng Five State International ay nag-utos ng dispersal ng mga bisita. Ang pagsasama-sama niyan sa kasalukuyang eksena ay naging mahirap para sa kanya na huwag iugnay ang dalawang insidente. Isang matapang na ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Ngunit, sa katayuan niya ngayon, hindi niya posibleng harapin si Beckett Carmichael. Kaya't siya ay tumutok sa Itay Huntington sa halip. Hindi ako iyon. Hinarap ni Itay Huntington ang mga mata ni Winona Leocadia at sinagot ito ng salita. Talagang wala siyang ideya. Hiniling lamang ni Julius Reed sa kanya na ikalat ang mga bisita, wala siyang binanggit tungkol sa pagsira sa lugar. Kung isa sa alang-alang ang mga pangyayari, malamang na ang mga tao ni Aaron Jackson ang kumilos, kung hindi, hindi ito magiging posible sa ganoong kaikling panahon. Ang mga taong sumisira sa lugar ay nasa ibaba mismo, Manager Leocadia. Kung gusto mong malaman, maaari kang bumaba at tanungin sila mismo, sabi ni Itay Huntington na walang takot. Pagkatapos ay ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo pinaghiwa-hiwalay ang mga bisita. Nagalit si Winona Leocadia. Kahit side member siya ng Leocadia family, isa pa rin siya sa Leocadia family members. Paanong ang isang taga Gonzales City ay maglakas loob na utusan siya? Walang paliwanag. Babayaran kita ayon sa kontrata. Taken ka ng abogado ko mamaya. Pagkasabi nito, tumalikod si Itay Huntington para umalis. Gusto niya ng katahimikan. Masyadong seryoso ang pangyayari ngayon. Nasira ang eksibisyon ng pamilya Leocadia. Ito ay tiyak na lumikha ng isang kaguluhan sa kabisera. Sa ngayon, malamang na narinig na ito ng mga kapamilyang Leocadia. At ang taong nangunguna sa kaguluhan ay walang iba kundi si Beckett Carmichael. Tumigil ka dyan. Saktong pagtalikod ni Itay Huntington ay biglang umungol si Winona Leocadia. Manager Leocadia, may iba pa ba? Sampal. Lumingon si Itay Huntington, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap ay sinampal ng mukha niya si Winona Leocadia. Naghahanap ka ng kamatayan.
Nakakuyom ang mga kamao na parang bakal, marahas siyang humakbang pasulong, akmang sasampalin si Winona Leocadia. Bumalik ka, malakas na sigaw ni Itay Huntington. Miss, sabi ko babalik ka. Oo. Napuno ng galit ang mga mata ng mabigat na bodyguard habang pinandilatan niya si Winona Leocadia. Ang titig nito ay puno ng pagpatay na layunin. Ano ang problema? Malaking tao, hindi kumbinsido. Kinusat-kusot ni Winona Leocadia ang kanyang mga mata at dahan-daang lumapit sa bodyguard, tamad na tinapik ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Gusto mo pa bang itaas ang iyong kamay laban sa akin? Nang makita ang kanyang galit na alipin, si Winona Leocadia ay dumura sa lupa. Ano ka ba? Ni hindi makatingin sa sarili mong refleksyon. Miyembro siya ng pamilya Leocadia. At sa pagdating sa Gonzales City, kinatawan niya ang pamilya Leocadia. Kung ang bodyguard ay maglakas loob na gumanti ngayon, ang Leocadia family ay titiyakin na si Itay Huntington at ang kanyang buong angkan ay mamumuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Ang pamagat ng 4 great families ay hindi para sa wala. Itay Huntington, alam kong may malaking reputasyon ka sa Gonzales City, na kilala bilang Widow of Fate. Inayos ni Winona Leocadia ang kanyang suit, masayang naglalakad hanggang sa Itay Huntington. Hinawakan niya ang kwelyo ng shirt ni Itay Huntington sa galit at sumirit, ikaw asong babae. Sinira mo ang lahat para sa akin. Sa orihinal, pagkatapos ng eksibisyon ay natapos, si Winona Leocadia ay dapat na nakabalik sa pamilya Leocadia at kumuha ng isang mahalagang posisyon sa loob ng grupo. Ngunit ngayon, ang eksibisyon ay ibinasura. Ito ay hindi kailanman nangyari sa kasaysayan ng pamilya Leocadia. Sa panloob, tiyak na iisipin ng pamilya na walang kakayahan si Winona Leocadia, na humahantong sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit ano ang magagawa ni Winona Leocadia? Paano niya naasahan na, sa isang maliit na bayan ng county, may maglalakas loob na hamanin ang Leocadia family? Ang mga pinsala sa ibaba ay hindi limitado sa mga showcase lamang. Ito ang hagdan patungo sa kanyang promosyon. Hayaan mo siya. Napabuga ng hangin si Brancock, nakaumbok ang kanyang mga ugat sa noo. Para bang may pumatay siya sa susunod na sandali. Sa kanyang puso, ang dalaga ay hindi mahawakan ng sinuman. Kahit na, ito ay miyembro ng pamilya Leocadia. Umuwi ka. Mabilis ang paghinga ni Itay Huntington, namumula ang mukha dahil sa kawalan ng oxygen. Ngunit ang kanyang isip ay nanatiling makatuwiran sa kabuuan. Hanggat nagtitiis siya, wala talagang gagawin sa kanya ang pamilya Leocadia. Pagkatapos ng lahat, walang katibayan upang maiugnay siya sa paninira ng eksibisyon. Ngunit kung gagawin ni Brancock ang kanyang paglipat, ganap niyang tatawid ang linya kasama ang pamilya Leocadia. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Pinandilatan ni Winona Leocadia si Itay Huntington habang namumuo ang galit sa loob niya. Hey, sinong mag-aakala na ang balo na nagpapatakot sa napakaraming lalaki, ngayon ay kumikilos bilang masunurin bilang isang maliit na kuting. Sa wakas ay nakahanap si Brancock ng pagkakataon para kutsain si Itay Huntington ng walang awa. Sa Gonzales City, hindi siya mangangahas. Pero para masaktan ang pamilya Leocadia. Ang buhay ni Itay Huntington ay halos tapos na. At siya, si Brancock, ay sasamantalahin ang pagkakataong ito upang maging ahente ng Gonzales City. Brancock, pagsisisihan mo ito. Ngumiti si Itay Huntington kay Brancock, hindi ko talaga alam kung bakit ka matapang nakausapin ako ng ganito. Ha, kalapiting mababa ang lipad. Matagal ko nang nakitang hindi ka kasando, dumidilim ang mukha ni Brancock, at napabuntong hininga siya, nakikipagtalik ka kay Julius Reed ang bastos na iyon sa kama, lubos na walang hiya. Huwag mong isipin na hindi ko alam, tinutulungan mo si Kella Radcliffe ng hayagan at palihim. Kung hindi, paano niya ako malalampasan? Noon pa man ay pinaghihinalaan niya ito. Ngunit walang ebidensya. Ngunit ang lahat ng mga palatandaan ay nagmungkahi na si Itay Huntington ay hindi kailanman naging walang kinikilingan. At lalo na sa mga kamakailang talamak na tsismis tungkol kay Itay Huntington at Julius Reed sa Gonzales City, mas kumbinsido si Brancock kaysa dati na ang pares ng asong ito ay nagkakaroon ng relasyon. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Nakangiti pa rin si Itay Huntington kay Brancock, na tila hindi kinikilig sa sunod-sunod na pang-iinsulto. Ikaw Harpy,
Mapanghamon pa rin kahit papalapit na ang kamatayan. Pinaikit ni Brancock ang kanyang mga mata at lumapit kay Itay Huntington, mabangis na hinawakan ang kanyang buhok. Ang matinding sakit ay nagpaikot-ikot sa ekspresyon ni Itay Huntington sa matinding paghihirap, ngunit matindi niyang tiniis nang hindi gumagawa ng ingay. Hinawakan ito. Pagkatapos tingnan natin kung gaano katigas ang iyong mga buto. Pinagmasdan ni Brancock si Itay Huntington na parang sadista, lalong humigpit ang pagkakahawak niya. At nagbuga na ng apoy ang mga mata ni Brancock, ngunit napalingon siya, naalala ang sinabi ni Itay Huntington. Nanginginig ang mga kamao niya sa tensyon. Bitawan mo siya. Maya-maya lang, may narinig na boses mula sa likod ng lahat. Lumingon si Winona Leocadia at nakita niyang si Julius Reed ang bagong dating. Mabuti, ang aso at ang asong babae ay magkasama sa wakas, sabi niya na natatawa, tumanggo ang kanyang ulo pagkatapos ay bumaling muli kay Itay Huntington, sinasabi mo pa rin na wala itong kinalaman sa iyo. Ngayon ang iyong kasintahan ay kumakatok pa nga. Ang bagay na ito ay hindi kailanman nasangkot sa kanya sa unang lugar, si Julius Reed ay mabilis na lumakad, malamig na sinasabi ko sa iyo sa huling pagkakataon, hayaan mo siya. Kung hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Nakonsensya si Julius Reed sa kahihiyan na dinanas ni Itay Huntington dahil sa kanya. At ngayon, may nangahas na magpatong ng kamay kay Itay Huntington. Nag-aapoy na sa galit ang kanyang puso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 565 Sorry sa Lungguhit Isa. Sino ka sa tingin mo? Humagalpak ng tawa si Winona Leocadia. Lumuhad ka at magmakaawa sa akin, at baka maging maganda ang kalooban ng young master na ito at iligtas ang buhay ng babae mo. Kung hindi, pareho kayong mamatay. Nang makitang mag-isang lumalapit si Julius Reed, walang takot sa puso ni Winona Leocadia. Una, miyembro siya ng pamilya Leocadia. Ang pagkakakilanlan ng pamilya Leocadia ay ang pinakamahusay na get out of death free card, lahat ng nakakita sa kanya ay kailangang tretuhin siya ng may paggalang. Pangalawa, ang mga tao sa likod niya ay namumukod tangi sa kanilang mga kakayahan. Dahil si Julius Reed ay may ilang mga kasanayan, anong pagkakataon ang mayroon siya laban sa isang pag-atake ng 100 tao. Ngayon sa Crystal Exhibition Hall, matapos masampal ni Winona Leocadia ni Sofia Leocadia, kanina pa siya nagtatanim ng sama ng loob dito. Bagamat nagmula siya sa isang sangay ng pamilya, kamakailan lamang ay pinahahalagahan siya ng pamilya Leocadia, na natural na nagpapataas sa kanyang katayuan. Sanay na tretuhin ng may paggalang, ang pagsampal ngayon ay nag-iiwan ng masamang lasa sa kanyang bibig habang iniisip niya ito. Ano ang posibleng gawin niya tungkol dito? Si Sofia Leocadia ay ang prinsesa ng pamilya Leocadia, sa pagkakaroon ng hit sa kanya, ang gawa ay tapos na. Ang tanging may paghihiganti niya ay si Julius Reed. Isang munting hamak na taga Gonzales City ang nangahas na saktan siya. Naging matagumpay si Winona Leocadia sa loob ng maraming taon, at nang malapit na niyang marating ang rurok ng buhay, dumausdan siya sa isang lambak sa isang iglap. Hindi siya natuwa tungkol dito. Nangangailangan siya ng isang lugar upang magbulalas. Julius Reed, ang makitang naghihirap ang manliligaw mo rito, masakit ba? Tumawa ng malakas si Brancock, na sinasabing may malaking kasiyahan, sino ang mag-aakala na makikita mo ang araw na iyon? Lumuhad ka, parang aso, lumuhad ka sa harapan ko. Sa board meeting ng Corporate Alliance, nawalan siya ng respeto at reputasyon. Hindi lamang nawala ang lahat ng mukha niya, ngunit ang kanyang puso ay nataman din ng malakas. Palaging itinuturing ni Brancock ang kanyang sarili na isang henyo, hindi lang siya nakahanap ng tamang pagkakataon para ipakita ang kanyang mga talento. Gayunpaman, pagkatapos bumalik sa Gonzales City, si Julius Reed ay patuloy na naghahampas sa kanya. Nag-iwan pa siya ng anino sa puso niya. Sa tuwing makikita niya si Julius Reed, ang kanyang katawan ay kusang sumusubok na umiwas. Ito ay bigo sa karaniwang ipinahayag sa sarili na mahusay na Brancock sa walang katapusan. Ngayong sinaktan ni Julius Reed ang pamilya Leocadia, ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Pinagtibay din ito ang isang matandang kasabihan, hindi ka mamamatay kung hindi mo hahanapin ang kamatayan. Si Brancock ay nawalan na ng pag-asa para sa paghihiganti, ngunit ngayon, sa kanyang pagtataka,
ito ay biglang dumating. Hindi man lang niya naihanda ang kanyang sarili sa pag-iisip. Nagsisimula ng magkatotoo ang mga eksenang lumitaw sa kanyang panaginip. Nahawakan niya ang buhok ni Itay Huntington gamit ang isang kamay at natapakan ang mukha ni Julius Reed gamit ang kabilang paa. Wala ako sa napakagandang mood, kaya mas mabuting magmadali ka, kung hindi, ang asong ito ay magdurusa ng husto, sabi ni Brancock na may pagmamalaki. Tapos ka na. Malamig na tiningnan ni Julius Reed si Brancock at dahan-daang hinubad ang kanyang jacket, let's go. Patayin mo siya para sa akin. Kaway ng kamay ni Winona Leocadia. Agad na sumugod ang mga security personnel. Kung sino man ang makapilayan sa kanya, gagantimpalaan ko ng ₱250,000. Sa pangako ng isang mabigat na gantimpala, palaging may matapang na kaluluwa. Bagamat hindi malaki ang ₱250,000, hindi rin ito maliit na halaga. Basag. Nang walang magarbong galaw, sumuntok si Julius Reed, na nabasag ang palso ng isang security man. Pagkatapos, galit na galit niyang pinaikot ang lalaki at pinagbagsakan ito. Bang! Sa isang kalabog, ilang mga security na nasa likod na hindi nagre-react ang nataman, nabali ang kanilang mga tadyang, at sila ay bumagsak sa lupa at umuungol sa sakit. Nagkatinginan ang iba, tila nagdadalawang isip kung sasali ba o hindi. Masyadong brutal ang binatang ito sa kanyang mga pag-atake, napakadaling mabali ang mga braso at binti. Hindi nila nais na kumita ng pera sa kanilang buhay, ngunit walang buhay upang gugulin ito. Ano pang hinihintay mo? Isang tao lang siya, ituloy mo na. Galit na galit si Winona Leocadia, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang mga walang kwentang lalaking ito, na matigas ang ulo sa mga ordinaryong araw, ay biglang nanlamig kapag kailangan sila. Sinong nagsabi sa iyong dumating ako mag-isa? Bahagyang ngumiti si Julius Reed at itinuro ang likod ni Winona Leocadia. Tingnan mo, nandito ang mga kapatid ko. Nang marinig ito, likas na lumingon si Winona Leocadia. Ang nakita niya ay napalunok siya ng laway, at ang kamay niyang nakahawak sa kwelyo ni Itay Huntington ay nagsimulang manginig. Ito ay isang engranding tanawin. Ilang daang tao na nakasuot ng maayos na damit ang naglalakad sa ganitong paraan. Nangunguna sa kanila, ang isa ay si Beckett Carmichael, CEO ng Abernathy Group. Ang isa pa ay si Aaron Jackson mula sa Gonzales City. Anong ginagawa mo? Sa sikat ng araw. Sa sikat ng araw, binubuli mo ang isang babae. Dumaan si Julius Reed sa seguridad ng pamilya Leocadia, walang nang ahas na tumayo at hamarang sa kanya. Napakalinaw sa kanilang isipan na nang kumilos ang daan-daang lalaking ito, hindi ito biro. Nagdala sila ng mamamatay tao na aura. Naramdaman nilang lahat. Anong gusto mong gawin? Binabalaan kita. Namutla sa takot ang mukha ni Winona Leocadia. Hindi niya inaasahan na ang komedya ngayon ay si Julius Reed ang nag-orkestra. Ang isang bastos ay maaaring gumamit ng gayong dakilang kapangyarihan. Upang pilitin ang numero 1 malakas na babae ng Gonzales City na makipagtulungan, na nanganganib na masaktan ang pamilya Leocadia. Para personal na makisali si Matthew Abernathy, at pawis na pawis habang ginagawa ito. Upang pamunuan ang underground na emperador ng Gonzales City upang pakilyusan ang kanyang mga tao ng maramihan, at direktang basagin ang eksibisyon ng Leocadia family sa magkapira-piraso. Ito ba ang ginagawa ng isang bastos? Lumingon si Winona Leocadia kay Brancock. At sa sandaling iyon, basang-basa na sa pawis si Brancock. Kilala niya si Aaron Jackson, naiintindihan niya si Aaron Jackson. Alam niya, ngayon, napakalaki ng posibilidad na siya ay nasa panganib. Anong nangyayari sa mukha mo? Lumapit si Julius Reed kay Itay Huntington at agad niyang napansin na namumula na ang mukha nito. Tanda iyon ng isang sampal. Sinaktan niya ako. Nakaturo si Itay Huntington gamit ang kanyang mga labi, biglang nabasa ang kanyang mga mata. Kasalanan mo lahat kung bakit ako nataman. Sampal. Sa sandaling umalis ang mga salita sa kanyang mga labi, ibinaba ni Julius Reed ang kanyang kamay, sinampal si Winona Leocadia sa lupa. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Miyembro ako ng Leocadia family. Napahiga si Winona Leocadia sa lupa, tinakpan ng kamay ang mukha, hindi makapaniwalang tanong. Kung tutuusin, siya ay isang miyembro ng pamilya Leocadia. Kahit na hindi direktang inapo,
Ang gininto ang signboard ng Leocadia family ay ma-provoke ng isang munting thug mula sa Gonzales City. Hindi siya naniniwala na si Aaron Jackson ay maglakas loob na hawakan siya ng kamay. Kung talagang mangyari iyon, tiyak na magugulo ang Gonzales City. Ang pamilya Leocadia ay madaling mapupuksa ang isang lokal na kapangyarihan kung gugustuhin nila. Masakit ba? Tanong ni Julius Reed kay Itay Huntington na may mapait na ngiti. Sa puso niya, bumungad sa akin ang pagkakasala. Masakit. Isang kislap ng luha ang kuminang sa mga mata ni Itay Huntington. Isa rin siyang babae, at kahit na siya ay isang malakas na babae, ang lahat ay isang maskara lamang. Sa totoo lang, 26 o 27 taong gulang pa lang siya. Gayunpaman, kailangan niyang harapin ang labis na panggigipit. Pasensya na, dinilaan ni Julius Reed ang kanyang mga labi, pagkatapos ay lumingon kay Winona Leocadia. Aling kamay ang ginamit mo upang hampasin siya? Anong gagawin mo? Biglang nanlamig si Winona Leocadia sa kanyang likod. Aling kamay, tinamaan mo siya. Napasquat si Julius Reed, nakangiting tanong. Mas mabuting isipin mo ang mga kahihinatnan. Hindi ka pababayaan ng pamilya Leocadia. Tinangka ni Winona Leocadia ang kanyang huling pagtutol. Binanggit niya ang pamilya Leocadia. Sinusubukang takutin si Julius Reed. Pero parang walang epekto. Itay Huntington, kung ngayon ay magdusa ako ng kaunting pagkawala, tiyak na aalisin ka ng Leocadia family. Pag-isipan mong mabuti kung gusto mong kalabanan ang Leocadia family o hindi. Nang makitang walang reaksyon si Julius Reed, binyantaan ni Winona Leocadia si Itay Huntington. Sa kanyang pananaw, makatuwiran pa rin si Itay Huntington, kung isasaalang-alang ang pamilya Leocadia, at maaaring hikayatin niya si Julius Reed na umatras. Paumanhin, hindi siya nakikinig sa akin, nakangiting sabi ni Itay Huntington, hinawakan ang kanyang mukha. Talagang tinamaan ka ng husto. Wala pa akong nakitang lalaking kayang mangbuli ng babaeng tulad mo, na may ganoong pakiramdam ng katwiran. Kayong lahat, bago pa matapos magsalita si Winona Leocadia ay napasigaw na siya. Tumingin siya sa sarili niyang dibdib, sumisigaw sa sakit, bitawan mo ako. Sa sandaling iyon, marahang idiniin ni Julius Reed ang isang daliri sa isa sa kanyang tadyang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 566, hugasan ang iyong leeg sa lungguhit isa. Bitek. Sinasabayan ng tunog ng bali ng buto. Parang atay ng baboy ang mukha ni Winona Leocadia, at nanginginig ang katawan. Isang tadyang, diretsyong nabali. Aling kamay? Tanong ulit ni Julius Reed. Dahan-daang lumipat ang kanyang mga daliri sa susunod na tadyang. Kaliwa, kaliwang kamay. Naghanda na si Winona Leocadia para sa pinakamasama. Ang kanang kamay ay hindi maaaring ikompromiso sa anumang halaga. Nawala man ang kaliwa, marami pa rin siyang magagawa sa kanan. Kutsilyo. Inabot ni Julius Reed ang kanyang kamay, at agad na nilampasan ni Aaron Jackson ang isang Nepalese kukri mula sa likuran. Ano ang gagawin mo? Binabalaan kita, ang Leocadia family. Spurt. Tinadtad ng kutsilyo si Julius Reed. Papatayin kita. Nabaluktot ang mukha ni Winona Leocadia, habang siya ay sumisigaw sa matinding paghihirap. Ang kanyang 5 daliri ay maayos na naputol. Ganun ba? Yumuko si Julius Reed sa lupa, ngumisi kay Winona Leocadia. Eto ang kutsilyo, halika, patayin mo ako. Pagkasabi noon, isinuot niya ang Nepalese kukri sa kamay ni Winona Leocadia. Napasinghap ng mariin si Winona Leocadia. Nanginginig ang kanang kamay habang hawak ang punyal, hindi nangangahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw. Napakalinaw niya, kung ihampas niya ang kutsilyong iyon, siya ang unang mamamatay. Kapag nasa ilalim ka ng bubong ng iba, kailangan mong iyuko ang iyong ulo. Klang! Ang Nepalese kukri ay nahulog sa lupa. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Winona Leocadia, na parang kamatayan. Sa totoo lang, tama ang kamay na hinampas mo sa kanya. Biglang nagsalita si Julius Reed. Paano mo nalaman? Spurt. Bago pa makapag-react si Winona Leocadia, naputol na ang kanang kamay sa palso. Kasi, alam ko sa simula kung aling kamay iyon. Gusto ko lang makita kung tapat ka o hindi. Tumayo si Julius Reed, nakangiti sa nakapulupot na Winona Leocadia sa lupa,
Sa kasamaang palad, hindi ka isang taong may integridad. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kanyang kanang paa. Siya ay isang miyembro ng pamilya Leocadia. Bumilis ang tibok ng puso ni Itay Huntington, at mabilis siyang nagsalita bilang paalala. Ang mga bagay ay naging masyadong malayo. Pero siya, sinaktan ka niya. Isang mahinang ngiti ang isinagot ni Julius Reed, saka malakas na ibinaba ang paa. Basag. Nanginginig ang katawan ni Winona Leocadia, at nahimate siya. Parehong paa. Ganap na sira. Ito, wala itong kinalaman sa akin, si Winona Leocadia lang ang nagpagawa sa akin. Sa sobrang takot ni Bran Cook ay pumulupot siya sa isang bola. Kung ang isang miyembro ng pamilyang Leocadia na tulad ni Winona Leocadia ay maaaring masira ang lahat ng kanyang mga paa, ano ang maaaring maging sanhi ng takot sa kanya? Kumatok. Si Bran Cook ay diretsyong lumuhad sa harap ni Itay Huntington, nanginginig ang buong katawan habang nagmamakaawa. Ate, nagkita na tayo dati, pakiusap, maawa ka sa akin, patawarin mo ako ngayon. Gagantihan ko ang iyong dakilang kabaitan, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagiging isang hayop ng pasanin. Takot na takot siya. Si Bran Cook ay hindi si Winona Leocadia, siya ay walang tiwala sa lahat, at tungkol kay Julius Reed, ang kanyang puso ay puno ng takot. Mula sa unang araw na bumalik siya sa Gonzales City, pinangunahan siya ng takot na iyon. Hindi ko didumihan ang aking mga kamay sa isang ito. Tumingin si Julius Reed kay Itay Huntington at nagsalita. Salamat, salamat, panigurado, hinding-hindi na ako maglalakas loob na labanan ka muli, handa akong maging aso mo. Si Bran Cook ay patuloy na nakayuko sa lupa, ngunit sa loob-loob niya ay iniisip niya kung paano niya sisipain ang Leocadia family kapag sila ay nahulog sa sandaling dumating ang kanilang paghihiganti. Ikaw na bahala, ayaw kong madumihan ang kamay ko. Pagkaraang matapos ni Julius Reed ang kanyang pangungusap, bumagsak si Bran Cook sa lupa. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay, nakikiusap ako sa iyo. Nagmamakaawa si Bran Cook sa kawalan ng pag-asa. Abernathy, alam mo na ang gagawin. Hindi nagpakita ng awa si Itay Huntington. Sa sandaling insultuhan siya ni Bran Cook, nakapagdesisyon na siya. At ngayon, ang kanyang buhok ay hinayla at hinayla ng iba. Naiintindihan. Isang pahiwatig ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni King Kong. Kanina pa niya pinipigilan ang kanyang galit, ang kanyang dibdib ay handang sumabog. Ngayon, gusto niyang maghayganti. Ang sinumang nang ahas na saktan si Itay Huntington ay kailangang mamatay. Ikaw maliit na bastard, halika na. Hinawakan ni King Kong ang ulo ni Bran Cook, diretsyong dumidiin ang kanyang hinlalaki sa kanyang mata. Squelch! Direktang durog ang eyeball ni Bran Cook. Ah, mata ko. Bago pa siya makasigaw, nag-iisang binuhat siya ni King Kong at inihagis pababa ng gusali. Splash! Matapos mahulog mula halos 7 metro pataas. Isang beses kumaibot si Bran Cook at saka humiga. Salamat! Tumingin si Itay Huntington kay Julius Reed at mamulong. Kung hindi dumating si Julius Reed ngayon, baka mas lalo pa siyang nagtiis ng kahihiyan. Ito ang dapat kong gawin. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Julius Reed, sorry for being late. Ang kanilang maikling palitan ay maaaring magmukhang pag-uusap ng mag-asawa sa iba. Ako na ang bahala sa Leocadia family. You can rest easy. None of this will involve you. Inilabas ni Julius Reed ang kanyang telepono at tumingin kay Itay Huntington. By the way, pwede mo bang ibigay sa akin ang mga numero ng telepono ng mga miyembro ng Leocadia family? Gusto kong makipag-usap sa kanila. Akin na sila. Kinuha ni Beckett Carmichael ang kanyang telepono at ibinigay kay Julius Reed. Mula nang magkasakit ang matandang lalaki ng pamilya Leocadia, ang namamahala ngayon ay si Natalia Leocadia. Lahat ng desisyon para sa pamilya Leocadia ay siya ang gumawa. Ano ang relasyon niya kay Sofia Leocadia? Tanong ni Julius Reed. Kahit anong mangyari, tinulungan siya ni Sofia Leocadia. Kung ang taong ito ay ama ni Sofia Leocadia, maaaring maging mahirap ang mga bagay. Mga kaaway. Paliwanag ni Beckett Carmichael, magkapatid si Natalia Leocadia at ang ama ni Sofia Leocadia. Ngunit noon pa man ay gusto na niyang itaboy ang lahi ni Sofia Leocadia. Tulad ng alam mo, si Sofia Leocadia ang paborito ng matanda.
Ang unang ginawa ni Natalia Leocadia pagkatapos manguna ay ang subukang pakasalan si Sofia Leocadia. Nakikita ko, kinuha ni Julius Reed ang telepono ni Beckett Carmichael, nag-isip sandali, at nagpas siyang gamitin ang sarili niyang numero para tumawag. Pagkatapos mong bumalik, lumayo ka sa gulo na ito. Kaya ko itong mag-isa, huwag mong i-drag ang iyong Abernathy Corporation dito. Pagkasabi nun ay nag-dial siya ng number. Hello, sino ito? Mabilis. Isang malalim na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Ako si Julius Reed mula sa Gonzales City. Nagpakilala si Julius Reed. Sorry, hindi kita kilala. Saka, saan mo nakuha ang phone number ko? Napakalamig ng boses sa telepono. Kung saan ko nakuha ang numero ay tila hindi mahalaga. Nakangiting sabi ni Julius Reed, hindi naman problema na hindi mo ako kilala, pero ang exhibition ng Leocadia family mo sa Gonzales City ay nabasag ko. Nasira ng kaunti. Anong sabi mo? Gulat na gulat ang boses sa telepono. Higit pa rito, si Winona Leocadia ay baldado ko. Malamang na hindi na siya muling tatayo sa kanyang buhay, maaring bilhan siya ng mas magandang wheelchair. Patuloy sa pagsasalita si Julius Reed. Sino ka? Galit ang boses sa telepono. Ang teritoryo ng pamilya Leocadia, may nang-ahas na basagin ito. At sa maliit na Gonzales City. Nagulat siya, to the point of shock and puot. Sinabi ko na kung sino ako sa simula. Ang pamilya Leocadia ay talagang marunong pumili, na nagtalaga ng isang may edad na tanga na mamuno. Bahagyang tumawa si Julius Reed, ngunit si Itay Huntington na nakatayo sa tabi niya ay nakinig na may panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugad. Iyon ay si Natalia Leocadia, ang kasalukuyang nominal na pinuno ng pamilya Leocadia. Marahil ay hindi maraming tao sa kabisera ang maglalakas loob na magsalita ng ganoon. Anong klaseng tao ang lalaking ito sa harapan niya? Makaranas ka ng isang miserableng kamatayan. Natahimik ng ilang segundo ang boses sa telepono, at muling nagsalita. Hindi ako tumawag para makinig sa mga banta mo. Total, maraming beses nang sinabi ni Winona Leocadia ang mga salitang ito. Ngayon alam mo na rin, naging baldado na siya. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. What on earth ang gusto mo? Pagtawag na ito, ano ang kahulugan nito? Panakot, o pagmamayabang? Tuluyan nang nawalan ng galit ang lalaki. Ang dignidad ng pamilya Leocadia, walang nang-ahas na hamanin ito. Para ipaalam sa iyo ang isang bagay. Huminto si Julius Reed, pagkatapos ay nagpatuloy, linisin mo ang iyong leeg, at hintayin akong dumating at patayin ka. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 567 Nagalit ang pamilya Leocadia sa lungguhit isa. Ang mga taong naroroon, kasama si Beckett Carmichael, ay lahat ay natigilan. Ito ba ay isang banta? Hindi nila naisip. Nakita mismo ni Beckett Carmichael kung paano nilipol ni Julius Reed, nag-iisa ang kanyang espada, ang grupong Shadow Warrior na inupahan ng pamilya Roosevelt sa malaking halaga. Ngunit ito ang pamilya Leocadia. Isang napakalaking pag-iral. Maging si Beckett Carmichael mismo ay hindi nang ahas na magsalita kay Natalia Leocadia ng ganoon. Pinipigilan ng apat na malalaking pamilya ang isa't isa at ginamit ang isa't isa. Ngunit walang sino man ang nang-ahas na mag-issue ng ganoong assertive notice. Pagkatapos ng bagong taon, gagawa ako ng paglalakbay sa kabisera. Upang patayin ang isang tao, upang iligtas ang isa pa. Tumingin si Julius Reed kay Beckett Carmichael, ihanda mo ang aking tiket sa eroplano at hotel, maraming salamat. Pagkasabi nito, sinulyapan niya si Itay Huntington, saka tumalikod at naglakad palayo. Kuwait. Sa sandaling iyon, sa conference room ng Leocadia family. Halos 100 tao ang napuno ng mga upuan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang pamilya Leocadia ay nabantaan. Ibinagsak ni Natalia Leocadia ang kanyang telepono sa sahig, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, huminga ng malalim at sinabing, tawagan mo ako sa telepono ni Winona Leocadia. Walang sumasagot, daan-daang beses na kaming tumawag. Sa loob ng conference room, walang magawa ang isang lalaking may hawak na telepono. Then keep calling. Halos 100 miyembro ng pamilya Leocadia ang pumunta sa Gonzales City, sinasabi mo bang namatay silang lahat? Umungol si Natalia Leocadia. Itinuro ang lalaki, kung hindi ka makalusot sa telepono,
sumakay ka ng eroplano doon. Wala akong pakialam kung ano ang paraan, o kung paano mo ito gagawin, ngunit gusto kong makitang buhay ang mga tao o dalhin sa akin ang kanilang mga katawan. Oo, Manager Leo Cadia. Napayuko ang lalaki, patuloy na dinial ang numero ni Winona Leo Cadia. Manager Leo Cadia, mayroon kaming mga surveillance camera na naka-install sa Gonzales City, iminumungkahi kung kunin namin ang mga pag-record. Isang babaeng nasa edad 40 ang nagtaas ng kamay at nagsalita. Sampal. Tinapik ni Natalia Leo Cadia ang kanyang noo. Kumunat ang noo, paano ko nakalimutan ang tungkol dito? Bilisan mo, kunin agad ang footage ng surveillance at i-project ito sa malaking screen. Pagkatapos niyang magsalita, kumuha siya ng upuan, umupo, at diretsyong tumitig sa impormasyon sa malaking screen. Makalipas ang halos 3 minuto, lumabas ang video. Nang makita ang imahe sa malaking screen, nanlaki ang mga mata ng lahat. Natahimik ang buong kwarto. Maaari mong marinig ang isang pin drop. Paano nangyari ito? Whoosh! Hinampas ni Natalia Leo Cadia ang kanyang kamao sa mesa, itinuro ang screen, tingnan mo. Tingnan mo ito. Ito ay isang malaking kahihiyan sa pamilya Leo Cadia. Galit niyang inikat ang conference room, at itinuro ang mga imahe sa screen, hindi lang ito ang kahihiyan ko o sa iyo, ito ay isang kahihiyan para sa lahat ng miyembro ng pamilya Leo Cadia. Lahat ng henerasyong ito, na kailanman napahiya tulad ko ngayon. Sa screen, magulo ang eksena. Ang mga display case ng Leo Cadia family ay sira na halos hindi na makilala. Nagkalat ang mga tipak ng salamin kung saan-saan. Manager Leo Cadia, dapat tayong tumawag ng pulis. Ito ay walang pinagkaiba sa pagnanakaw. Ang mga kalakal na mayroon tayo sa Gonzales City ay nagkakahalaga ng ilang bilyong yuan, halos umabot sa 10 bilyon. Ang gayong malaking pagkalugi ay dapat imbestigahan para sa responsibilidad. Tumayo ang isang clerk na may salamin, nag-aalok ng mungkahi. Hindi masama ang ideya mo, sabihin mo ulit para marinig ko. Mabilis na lumapit si Natalia Leo Cadia sa lalaking may salamin, inilagay ang kamay sa kanyang tainga. Manager Leo Cadia, I suggest we involve the police. With such a significant loss, as long as police involved, they will surely give us a satisfactory explanation. Inayos ng lalaki ang kanyang salamin, mukhang tuwang-tuwa. Matagal na siyang nagtatrabaho sa pamilya Leo Cadia, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakuha niya ang pagpapahalaga kay Natalia Leo Cadia. Kahit sa loob-loob niya, kanina pa niya pinag-iisipan kung asenso na ba siya. Snap! Isang malakas na sampal ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Tinanggal ni Natalia Leo Cadia ang salamin sa kanyang mukha, na naging sanhi pa ng pagdugo ng kanyang ilong. Nawala ka na ba sa isip mo? Magsumbong ka sa pulis. Tumayo si Natalia Leo Cadia sa harap ng lalaking naka-bespectacle, malamig na nagsabi, sa tingin mo ba ay hindi pa napahiya ang pamilya Leo Cadia? O sabik ka bang malaman ng lahat na nasira ang eksibisyon ng pamilya Leo Cadia sa Gonzales City? Lumingon siya, galit na umuungal, maaaring bumagsak ang matandang guro, ngunit nakatayo pa rin ako rito. Ang pamilya Leo Cadia ay ang pamilya Leo Cadia. Kahit sino pa ang maging ulo ng pamilya, ito ay nananatiling isang leon na walang sino mang makakagalit. Dahil sa malubhang sakit at na-hospital si Old Master Leo Cadia, natural na kinuha ni Natalia Leo Cadia ang mga karapatan sa pamamahala ng pamilya Leo Cadia. Sa kritikal na yugtong ito ng luma at bagong transisyon, kahit na hindi pa pinagsama-sama ang posisyon ni Natalia Leo Cadia, naganap ang isang insidente kung saan nasira ang eksibisyon ng pamilya Leo Cadia. Paano ito malalaman ng iba kapag lumabas ito? Wala bang kakayahan si Natalia Leo Cadia? Matagal nang kontrolado ni Old Master Leo Cadia ang pamilya nang walang kahit isang insidente. Ngayon, ilang buwan lamang pagkatapos niyang mamuno sa pamilya Leo Cadia, isang napakalaking iskandalo ang nangyari. Imbestigahan mo agad ito. Alamin kung sino ang nagmamay-ari ng numerong iyon. 3:00 na ng hapon, gusto ko lahat ng impormasyon tungkol sa taong ito pagsapit ng 3:30. Kung sino man ang may problema dyan, sumulong ngayon. Iniskan ni Natalia Leo Cadia ang silid at nakitang tahimik ang lahat. Kunin mo na ngayon. Sa dagandong ng galit, ang mga tao sa meeting room ay naglaho sa isang iglap. Pagkaalis ng lahat, 3 na lang ang natira sa kwarto.
Ang tatlong ito ay ang mga pinagkakatiwalaang tagasunod ni Natalia Leocadia. Isa sa kanila ay dalubhasa pa sa lason. Ang sakit ni Old Master Leocadia ay gawa ng mga kamay ng taong ito. Karen, ano sa tingin mo? Umupo si Natalia Leocadia sa upuan, patuloy na minamasahe ang kanyang mga templo. Ang pagbagsak ng eksibisyon ay isang malaking kahihiyan. Kailangan niyang bigyan ng sagot ang lahat. Kung hindi, paano titingnan ng Kapitolyo ang pamilya Leocadia? Paano titingnan ng mundo ang pamilya Leocadia? Naniniwala ako na ang isang tao na nangangahas na basagin ang iyong eksibisyon at kahit na tumawag upang i-blackmail ka, ay dapat na may isang taga-suporta sa likod nila, sabi ng lalaking nagngangalang Karen, na nagsasalita sa isang mahinahong bilis. Una, hindi alam ng maraming tao ang iyong numero ng telepono, ito ay kilala lamang sa mga matataas na echelon sa Kapitolyo. Paano makukuha ng isang hamak na tao mula sa Gonzales City ang iyong numero? Tama, ilang tao ang nakakaalam ng numero ko. Sa Kapitolyo, ito ay kilala lamang ng mga tao ng mga first tier na pamilya. Ang Gonzales City ay walang pagkakataon na malaman ito, kahit na si Winona Leocadia ay hindi alam ang aking numero. Tumango si Natalia Leocadia, nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Ang pamilya Leocadia ay nagpatupad ng isang mahigpit na hierarchy, ang bawat tao ay may pananagutan sa kanilang immediate superior. Si Winona Leocadia, bilang miyembro ng isang sangay ng pamilya Leocadia, ay walang karapatan na malaman ang kanyang numero ng telepono. Sa pagkakataong ito, ang pagiging isa sa mga pinunong namamahala sa eksibisyon, ay higit na isang aksyon mula kay Natalia Leocadia upang makuha ang mga puso ng mga tao. So sino ang nag-leak ng number niya? Pangalawa, alam ng mundo ang pangalan ng Leocadia family, isa sa 4 na pangunahing pamilya. Sa Gonzales City, malamang nakilala ito bilang dumadagandong na palakpakan. Nagpatuloy si Karen, kung isa sa alang-alang na alam ng lahat na ang pagtawid sa Leocadia family ay nangangahulugan ng isang dead end, paano makakayanan ng isang tao ang napakalaking pressure at magsasama-sama ng napakaraming tao upang magmarcha patungo sa kamatayan. Para bang hindi naintindihan ni Natalia Leocadia ang nag-aalala, ipinaliwanag niya, ang pagkilos ng pagsira sa lugar ng eksibisyon ay talagang hindi maaaring maging isang trabaho ng isang tao, hindi ito maaaring gawin ng mag-isa. Iyan ang akma. Itinaas ni Natalia Leocadia ang isang daliri, walang tigil na winawagayway ito sa hangin. Ang liit na lugar gaya ng Gonzales City, pero may nangahas na sirain ang venue natin. Tila ang nasa likod nito, tiyak na may background. Gayun din, maaari mong tanungin si Itay Huntington, ang manager ng 5 State International, kung saan naganap ang aming eksibisyon. Tingnan kung may matututunan ka sa kanya. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Karen ang isang numero mula sa kanyang telepono, ito ang numero ni Miss Huntington. Karen, lalo kang naging maasikaso, sabi ni Natalia Leocadia, na nagpapakita ng kakaibang ngiti. Kinuha niya ang phone ni Karen at dinial ang number. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 568 Pagpunta sa Gonzales City sa Lungguhit 1. Markang Paywa. Hello, ito si Itay Huntington. Pwede ko bang tanungin kung sino ang nagsasalita? Ipinagpatuloy ang trabaho, umupo si Itay Huntington sa opisina, tinitingnan ang caller ID mula sa kabisera sa kanyang screen, at nahulaan na niya ang senaryo. Ang oras na ito, ang kabisera. Maaaring ang Leocadia family lang. Ito si Natalia Leocadia, Miss Huntington. Gusto ko sanang itanong, sino ang bumasag sa exhibit ng pamilya Leocadia ngayon? Walang pakialam na tanong ni Natalia Leocadia. Sa kanyang mga mata, ang gayong riffraff ay hindi hihigit sa isang dumadaan, ni hindi nagkakahalaga ng pag-alala sa kanilang pangalan. Kahit na ang pagpili ng lokasyon ay isang bagay na pinangangasiwaan ng mga tauhan. Masasabi ng isa na bukod sa alam niyang ang eksibisyon ng pamilya Leocadia ay ginanap sa Gonzales City, wala nang ibang alam si Natalia. Kung tutuusin, sa malaking pamilya at malaking negosyo, marami siyang bagay na dapat alalahanin. Paano niya maasikaso ang lahat? I'm very sorry, Mr. Leocadia. Hindi ko rin alam. Sinabi ni Itay Huntington na medyo natakot, kaninang hapon, habang ako ay nagpapatrolya sa exhibition hall, may nang hostage sa akin.
Pagkatapos ay isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang direktang pumasok sa aking opisina, at gamit ang aking pangalan, pinahiwa-hiwalay ang mga bisita sa exhibition hall. Sino ang nag-hostage sa iyo? Tanong ni Natalia. Ito ay maaaring isang mahalagang palatandaan. Hindi ko alam. Pagkatapos akong i-hostage, kalahating oras bago nila ako pinalabas. Ang boses ni Itay Huntington ay may tono ng hindi neresolbang pagkabigla. Paglabas ko, natigilan ako. Nababalot ng debris ang lupa. Kaya hinanap ko agad si Manager Winona Leocadia, pero ang nakita ko ay wala siyang malay sa lupa. Sa puntong ito, napakapaos ng boses niya. Maliwanag, labis siyang natakot. Sige, hindi ka nagsinungaling sa akin. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Natalia Leocadia ang telepono. Miss, ano ang dapat nating gawin sa mga taong ito? Tiningnan ni King Kong ang mga security guard ng Leocadia family na nakatali sa opisina ni Itay Huntington, mahigit 12 sa kanila. Kailangan ko bang sabihin? Nagsalita si Itay Huntington sa malamig na tono, narinig nila ang lahat ng sinabi ko. Miss Huntington, wala kaming narinig. Kahit bugbugin mo kami hanggang mamatay, wala kaming narinig. Pakiusap, maawa ka, hayaan mo kaming umalis. Aalis kami kaagad sa Gonzales City at hindi na babalik sa kabisera sa aming buhay. Natakot ang mga security guard matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Pagpatay para patahimikin ang mga saksi, lahat sila ay pamilyar dito. Ngunit hindi nila inaasahan na isang araw, ang talon ng Verdugo ay sasabit sa kanilang sariling mga ulo. Sorry, hindi ko ginustong gawin ito. Ikanaway ni Itay Huntington ang kanyang kamay, bumantong hininga, at sinabi, ilabas mo sila. Naiintindihan. Tumango si King Kong, at kaagad, mahigit 12 security guard ang dumating mula sa likuran at kinaladkad ang mga miyembro ng Leocadia family. Sandaling napuno ng hiyawan at iyak ang koridor. Pagkatapos, bumalik ang lahat sa katahimikan. Kuwit. Tumawag ako, sabi niya na hostage siya. Isinara ni Natalia Leocadia ang kanyang telepono, ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagalaw. Karen, ano ang dapat kong gawin? Si Karen ang strategist ni Natalia Leocadia, responsable sa paggawa ng mga plano at pagbibigay ng payo sa pang-araw-araw na mga bagay. Dahil din sa kanya kaya na-control ni Natalia ang Leocadia family sa napakaikling panahon at naging totoong family head executive. Kasama ang pagpapakasal kay Sofia Leocadia, iyon din ang napakatalino na gawa ni Karen. Sa palagay ko ay hindi ganoon ka-simple. Kung nagtitiwala ka sa akin, maaari akong pumunta sa Gonzales City at personal na mag-imbestiga. Mahinahong nagsalita si Karen, napakadilim ng tubig. Mabuti, magsama ka ng mas maraming tao at maging ligtas. Sa pinakamahusay, kunin ang mga nanggugulo para sa akin. Tumango si Natalia Leocadia bilang pagsang-ayon. Markang paywa, hindi na kailangan, gusto kong humiram ng isang tao mula sa iyo. Nagsalita si Karen. WHO. Tumaas ang isang kilay ni Natalia Leocadia. Kunin mo ang sino mang gusto mo sa mga lalaki ko. Buo ang tiwala niya kay Karen at walang tinatago sa kanya. Bukod dito, ang kakayahan ni Karen sa paghawak ng mga gawain ay kabilang sa pinakamahusay sa pamilya Leocadia. Gusto ko si Terry Moore. Diretsyong sabi ni Karen. Siya. Bakit siya? Hindi inaasahan ni Natalia Leocadia na hihilingin kaagad ni Karen ang kanyang personal na bodyguard. Si Terry Moore ay 30 taong gulang sa taong ito, napakahusay sa labanan. Siya ay nagsanay sa Mount Shue at bumaba sa bundok sa 20, kasama si Natalia Leocadia mula noon. Maging si Eli Hierro, ang bodyguard ni Beckett Carmichael, ay hindi tugma kay Terry Moore. Sa pagkakataong ito, kapag umalis ako, pinakamahusay na panatilihing mababa ang profile at mag-imbestiga ng tahimik. Ang mas kaunting mga tao na kinukuha ko, mas patago, mas mabuti. Nakangiting sinabi ni Karen, si Terry Moore ay napakahusay at matalino, tunay na ang perpektong pagpipilian. Fine, mag-empake ka na at umalis ka na. Tandaan mo, dapat mong intindihin ang bagay na ito para sa akin. Sumando si Natalia Leocadia sa kanyang upuan at mariing sinabi, wala akong pakialam kung sino ka, kung maglakas loob kang tumawid sa akin, patay ka. Kung gayon, aalis na ako.
Yumuko ng malalim si Karen at tumalikod na para umalis. Makalipas ang kalahating oras, isa-isang bumalik sa conference room ang Leocadia family members. Tila ang bawat isa sa kanila ay may ilang natuklasan. Si Manager Leocadia, ang mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ay nagpapahiwatig na 25 minuto bago ang aming exhibition hall ay nasira. Ang 5-State International ay nag-utos ng pagpapaalis ng mga bisita. Tumayo ang isang lalaki, tinitingnan ang ulat sa kanyang mga kamay, personal, sigurado akong may koneksyon. Ang pagpapaalis sa mga bisita ay paghahanda para sa pagsira sa venue. Talaga, pakiramdam ko ay may koneksyon ang dalawa. Malaki ang posibilidad na ang chairman ng 5-State International ay nakipagsabuatan sa mga insider para ay target tayo. Isang napakagandang exhibition, sa taas ng visitor peak, hindi nila basta-basta isasara ang venue nang walang dahilan, halata naman, magkakasama silang lahat. Nagsimulang magtalakayan ang mga miyembro ng pamilya Leocadia, na nakasandal sa paniniwalang magkaugnay ang dalawang pangyayari. Kakatawag ko lang sa taong namamahala sa 5-State International, at sinabi niya na siya ay kinidnap. Tinanggal ito ni Natalia sa by-wave ng kamay, continue. Manager Leocadia. Ang lahat ng mga palatandaan ay kasalukuyang tumuturo sa isang tao. Isang kabataang lalaki sa kanila ang humakbang pasulong, hawak ang sarili niyang ulat. Ang taong ito ay mula sa Gonzales City, Aaron Jackson. Siya lamang ang may kakayahang mag-ipon ng malaking puwersa sa napakaikling panahon. Aaron Jackson. Kumunot ang noo ni Natalia Leocadia. Imbestigahan mo. Tingnan mo muna ang kilos ng lalaking ito, at pagkatapos ay tingnan mo kung anong relasyon niya sa tumawag sa akin. Oo. Isinara ng lalaki ang folder at muling umupo. Manager Leocadia. Tiningnan namin ang numero ng telepono, ito ay isang burn na telepono. Maliban sa pag-alam na ang area code ay mula sa Gonzales City, wala kaming ibang alam. Manager Leocadia. May balita na si CEO Carmichael ay nakita sa Gonzales City. Sinong CEO Carmichael? Biglang lumakas ang diwa ni Natalia Leocadia. Ang chairman ng Martio Abernathy Corporation, Beckett Carmichael. Isang babae ang nagsalita ng may katiyakan. Nakuha ko pa nga ang surveillance video at nalaman ko na si Beckett Carmichael ay nasa loob at labas ng exhibition hall, buong hapon. May video mula sa exhibition hall. Medyo natuwa si Natalia Leocadia. Kung makikita niya ang video, malilinawan nito kung sino ang gumagawa ng gulo sa likod ng mga eksena. Mula lamang bago ito na-vandalize. Nakangiting sabi ng babae, ilang minuto bago masira ang bulwagan, naputol ang lahat ng surveillance footage. Ang napanood lang namin ay matapos itong masira, nang maibalik ang kuryente. Sino ba talaga yan? Swish. Hinampos ni Natalia Leocadia ang kanyang kamao sa mesa, ngayon lang natin pag-uusapan ang bagay na ito. Kung hindi mo ako mabigyan ng solusyon, huwag kang mag-abala sa pag-uwi pagkatapos ng trabaho. Pagkasabi nito, kinuha niya ang upuan sa likod niya at binasag ang malaking screen. Tumalikod siya at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 569, ang pangalan niya ay Julius Reed sa Lungguhit 1. Kinabukasan, sumabog ang balita sa buong bansa. Ang eksibisyon na ginanap ng Leocadia family sa Five River Province ay nasira. Durog na durog. Ang balita tungkol sa pamilya Leocadia ay palaging malaking balita. Ang naturang nakakahiyang insidente na kinasasangkutan ng isa sa apat na malalaking pamilya ay agad na nakakuha ng atensyon ng buong bansa. Ngunit pagkatapos ay lumabas ang pamilya Leocadia upang tanggihan ang mga alingawngaw, na sinasabing ang insidente noong nakaraang araw ay ganap na itinanghal. Ang dahilan ay lumikas at nagkalat sila ng mga turista ilang minuto ang nakalipas. Ito ay isang pagsubok sa kakayahan ng pamilya Leocadia na tumugon sa mga emerhensya sa mabilisang paraan. Sinabi rin nila na napag-usapan nila ang bagay ng maaga kay Itay Huntington, ang taong namamahala sa 5-State International sa Gonzales City, at ang parehong partido ay medyo nasiyahan sa kinalabasan. Humakbang pa si Itay Huntington para linawin ang sitwasyon. Ngunit maraming tao ang nadama na ang mga bagay ay hindi gaanong simple. Kuya, medyo malayo ka sa pagkakataong ito, gumawa ito ng balita at naging viral. Sa loob ng Copper Sparrow platform, nakaupo sina Julius Reed at Aaron Jackson sa sofa ng Asher Dragon Hall,
kumakain ng prutas at nanunood ng balita sa TV. Siguro mahirap para sa Leocadia family na gumawa ng ganoong paraan. Pero alam mo, maraming tao ang maniniwala dito. Nakangiting sabi ni Aaron Jackson, nagbabalat ng ubas. Hindi siya nag-aalala sa lahat tungkol sa pagbagsak ng lugar. Hanggat sinabi ni Julius Reed ang salita, kahit na ang ibig sabihin nito ay kamatayan, maglakas loob siyang gawin ito. Ang pamilya Leocadia ay dapat na galit na galit. Dumampot ng mansanas si Julius Reed, pinag-cross ang kanyang mga paa, at habang binabalatan ang mansanas, sinabi niya, tiyak na hindi nila ito pababayaan, kailangan nating mag-ingat ng hayagan at palihim. Oh, at bantayan mong mabuti ang lahat ng dumarating at umaalis kamakailan, tiyak na magpapadala ang Leocadia family ng isang tao sa Gonzales City upang imbestigahan ito ng palihim. Kahit na gumawa ng pahayag ang Leocadia family sa mga balita, ang napakalaking pamilya ay nakatadhana na huwag hayaan itong mag-slide. Ang kanilang mga palihim na aksyon ay hindi magiging kakaunti. Huwag mag-alala, ang mga paliparan, daungan, at mga istasyon ng bus ay pinamamahalaan ng aking mga tao. Anumang hindi pamilyar na mukha mula sa kabisera, lahat sila ay nasa talaan ko. Tanong ni Aaron Jackson na may ubas sa kanyang bibig at nakangisi, Kuya, bakit ang bakante mo nitong mga araw na ito, dumadaan sa aking lugar? Ano ba, pinalayas ka ba ng iyong hipag? May pilyong ngisi, tinukso niya, tulungan mo kaya si Itay Huntington na makaganti, at nagseselos ang hipag mo. Kung ako ang tatanungin mo, sasabihin kong ay latag ang batas, kunin mo silang lahat. Tumahimik ka, galit na pinandilatan siya ni Julius Reed, sa puso ko, ang hipag mo lang. Si Itay Huntington naman, nagkaproblema siya dahil tinutulungan niya ako. Ilang taon mo na akong sinusundan, hindi mo ba alam kung anong klaseng tao ako? Alam ko, alam ko. Mabilis na tumango si Aaron Jackson, habang palihim na nakangiti, Kuya, si Itay Huntington ay may asawa na, iba ang lasa. At huwag mo nang banggitin si Jennifer Lopez noong nakaraan, na talagang nagpahiyas sa akin. Huminga ng malalim si Aaron Jackson, puno ng pananabik ang kanyang mukha, sobrang namiss ko ito. Dahil mahal na mahal mo siya, kaya ko siyang suluhin para maging asawa mo, paano yan? Sabi ni Julius Reed sabay tawa ng malamig. Hindi. Mabilis na ikanaway ni Aaron Jackson ang kanyang kamay, sinasabi ko lang. Siya nga pala, si Jennifer Lopez ay hindi karaniwan kamakailan, sumuko na ba siya sa paghihiganti? Ang babaeng iyon ay may matinding pagnanais na maghiganti. Malamang na siya ay nagpaplano ng isang bagay na malaki sa anino. Inihagis ni Julius Reed ang core ng mansanas sa kanyang kamay, tumpak na itinapon ito sa basurahan na may 10 metro ang layo. Thud, thud, thud. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto ng Asher Dragon Hall. Anong problema? Tawag ni Aaron Jackson. Kuya, may isang lalaki na nagngangalang Jack sa ibaba na gustong makipag-usap sa iyo. Pumasok ang dominanteng tiger at magalang na binati si Julius Reed, sabi niya, tungkol ito sa isyu ng pagdetine ng ating mga pantalan sa kanilang mga smuggled na kalakal. Papasukin mo siya, sabi ni Aaron Jackson, nakakross pa rin ang mga paa. Ilang araw ang nakalipas, nagkataon na nakatagpo ako ng isang batch ng mga smuggled goods sa pantalan. Kuya, hulaan mo kung magkano. Misteryosong sabi niya. Hindi ako nanghuhula. Talagang tumanggi si Julius Reed. Hoy, bilyon-bilyon. Sayang, binyantaan ako ng isang Amerikano sa barko, at itinapon ko siya sa dagat. Hindi mo ba alam, pagkaraan ng isang linggo, nagpakita ang may-ari. Tumayo si Aaron Jackson, inayos ang damit. Markang paywa. Maghihintay ako sa susunod na silid, abala ka, sabi niya. Dumampot ng 2 mansanas si Julius Reed at naglakad patungo sa silid sa loob. Ang Asher Dragon Hall ay napakalaki, na may kabuuang 10 silid. Bilang karagdagan sa isang maluwang na sala, mayroong 9 na iba pang mga silid na may ilang dosenang metro kwadrado bawat isa. Hindi nagtagal, ang pinto sa Asher Dragon Hall ay kinatok muli. Pumasok ka. Umupo si Aaron Jackson pabalik sa kanyang upuan, itinukod ang kanyang mga binti sa mapanginoong paraan, at kinuha ang posterin ng isang amo. Maaari ko bang tanungin kung ikaw si Mr. Aaron Jackson? Pagkaraang itulak ang pinto, pumasok ang isang medyo may edad na lalaki at isang binata.
Ako iyon. At ikaw ay. Pinalaki sila ni Aaron Jackson mula ulo hanggang paa at nanatiling nakaupo nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Ang pangalan ko ay Jack Moore, at ito ang aking pamangkin, si Jack Lau. Lumapit si Jack Moore kay Aaron Jackson na may magalang na ngiti. Pumunta kami para pag-usapan ang ilang bagay kay Mr. Jackson, ang boss. Please, sit down. Dapat maging komportable ang mga bisita, sabi ni Aaron Jackson, iminuwestra ang kanyang kamay, na sinenyasan ang tiyuhin at pamangkin na umupo ng maingat. Mayroon kaming isang batch ng mga kalakal na naharang ng iyong mga tao, simula ni Jack Moore na may ngiti, ang batch na ito ay napakahalaga sa amin. Hinihiling namin na mabait kang palayain kami sa pagkakataong ito, Mr. Jackson. Well, napasando si Aaron Jackson sa sofa, baka sa mukha ang hirap. Naiintindihan ko. Mabilis, kinuha ni Jack Moore ang isang bank card mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Aaron Jackson, mayroong 300 milyon dito, isang tanda ng pasasalamat sa mga problemang pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw upang panatilihing ligtas ang aming mga paninda. Hindi ito gaanong, ngunit ito ay isang maliit na kilos mula sa aming pamilya Moore. Ahem, masyado kang mabait, sabi ni Aaron Jackson, ikanaway ito ng nakangiti habang kinuha agad ni Dominating Tiger ang card. Ang pin ng card ay 6 na 8, na sumisimbolo ng higit na kasaganaan para kay Mr. Jackson. Habang nagsasalita si Jack Moore ay biglang nanginag ang katawan ni Jack Lau. Mukhang hindi maganda ang pamangkin mo. Masama ba siya? Tinagilid ni Aaron Jackson ang kanyang ulo para tingnan si Jack Lau, mayroon akong doktor dito na maaaring magsuri sa iyo kung kailangan mo. Hindi, ayos lang ako. Salamat, Mr. Jackson. Wika ni Jack Lau habang puno ng pawis ang noo. Ano bang problema mo? Napansin din ni Jack Moore ang abnormal na kalagayan ng kanyang pamangkin. Wala lang. Medyo nakakatakot lang ang pagkikita namin ni Mr. Jackson sa unang pagkakataon. Ipagpaumanhin mo ang aking kabastusan, sabi ni Jack Lau, pinunasan ang pawis sa kanyang noo at nagbigay ng isang nakakahiyang ngiti. Bakit ka natatakot? Hindi kita kakainin. Inunat ni Mr. Jackson ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, gusto ko talagang makipagkaibigan sa mga prangka na tulad ni Mr. Moore. Tungkol naman sa mga kalakal, sasamahan kita ng mga tauhan ko upang suriin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Kung walang problema, kunin mo na lang sila at umalis na. Ang pera na kinuha, ang mga kalakal ay dapat na natural na may hatid. Yan ang rule. Maraming salamat, Mr. Jackson. Kaya lang. Nag-alinlangan si Jack Moore. Kung mayroon kang iba pang sasabihin, huwag mag-alinlangan. Lahat tayo ay prangka na mga tao dito, hindi na kailangang makipagtalo sa paligid, sabi ni Aaron Jackson na nakangiti. May isa pang pabor na gusto kong hilingin kay Mr. Jackson. Tumayo si Jack Moore, medyo mahinang nagsalita, ito ay isang medyo mahirap na kahilingan. Ang aking pamangkin ay binugbog ng isang tao kahapon, dito sa Gonzales City. Sigurado akong walang sino man ang hindi kayang hawakan ni Mr. Jackson. Oh, maliit na isyu iyon. Tumaas ang isang kilay ni Aaron Jackson at nagtanong, para magkaroon ng isang taong bulag na makatawid sa iyo, sabihin sa akin ang kanyang pangalan, at magpapadala ako ng isang tao upang dalhin siya upang humingi ng tawad sa iyong pamangkin ngayon din. Salamat, Mr. Jackson. Sabihin mo agad kay Mr. Jackson, ano ang pangalan ng taong iyon? Tumingin si Jack Moore sa kanyang pamangkin. Ang kanyang pangalan ay Julius Reed. Nagsalita si Jack Lau. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 570 mag-swipe at manood sa lungguhit 1. Nang banggitin ni Jack Lau ang pangalang iyon. Agad na nagbago ang kutis ni Aaron Jackson. Maging ang Dominating Tiger ay nakatingin sa magtiyuhin at pamangkin sa harap niya na may kakaibang ekspresyon. Si Julius Reed ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ni Aaron Jackson, at ngayon ay hinihiling ni Jack Lau kay Aaron Jackson na harapin ang kanyang sariling kapatid. Well, pwede ko bang tanungin kung paano kanya nasaktan? Sabay ubo ni Aaron Jackson, bumalik agad sa normal ang mukha niya. Ngayon, gaano man kalaki ang kinita niya o gaano kalakas ang pamilya ni Jack Moore sa likod niya. Ang pakikitungo nitong magtiyuhin at pamangkin. Wala na. At sila, ay pagpunta sa makakuha ng isang bagbog. Iyon ang pinakamaliit.
Ang pangahas na gulo kay Julius Reed sa Gonzales City ay isang bagay na hindi hinayaan ni Aaron Jackson na dumausdes. Kahapon ang aking pamangkin ay pumunta sa 5-state international exhibition, at habang siya ay nag-e-enjoy, may bumugbog sa kanya. Galit na sinabi ni Jackmore, mukhang may background ang lalaking ito, inihayag ng pamangkin ko ang kanyang pagkakakilanlan, at binugbog pa rin siya ng kabilang partido. Tingnan mo siya, ang gulo na ng binugbog niya. Kasabay nito, kinandang niya ang ulo ni Jack Lau upang ipakita kay Aaron Jackson ang mga pinsala. Sobrang-sobra talaga. Pinilit ni Aaron Jackson na pigilan ang isang ngiti at nagkunwaring seryosong sinabi, pero sigurado ka bang hindi ang pamangkin mo ang nang-provoke ng isang tao at nabugbog bilang resulta? Talagang hindi. Kinawayan ni Jackmore ang kanyang kamay, ang aking pamangkin ay isang mamamayang masunurin sa batas, lalo na't dumating siya sa iyong silangan, siya ay naging mas masunurin. Ito rin ang ikinagalit ko, ang ilang mga tao ay masyadong mayabang. Ang pag-iisip ng kaawa-awang estado na ibinalik ni Jack Lau kahapon ay nag-init sa kanya sa galit. Pero nasa ibang bansa silang dalawa at ayaw magpadalos-dalos. Sa kabutihang palad, ngayon ay napag-usapan nila ang isang deal ni Aaron Jackson, at maaaring ituring na nagkaroon ng isang kaibigan. Naisip ni Jackmore na dahil nagastos na ang pera, bakit hindi hilingin sa one-man authority ng Gonzales City, Aaron Jackson, na ilabas ang kanyang galit. Ganyan ba talaga? Napatingin si Aaron Jackson sa maputlang mukha na si Jack Lau. Mula sa pagpasok niya sa silid, walang tigil na nanginginig si Jack Lau. At hindi pa rin tumigil ngayon. Oo, ako, tinitingnan ko ang mga alahas kasama ang mga kaibigan, nang lumapit ang lalaking iyon at sinuntok ako, natamba ako sa lupa. Itinuro ni Jack Lau ang mga galos sa kanyang mukha, dito. Tapos naging unreasonable siya, paano kanya sinaktan? Sumunod ka sa batas, bakit hindi ka tumawag ng pulis, mabibigyan ka sana ng hustisya. Tanong muli ni Aaron Jackson, nakatingin sa mga mata ni Jack Lau, na may mapanoksong tingin. Alam niya ang buod ng pangyayari kahapon. Ang maglakas loob na manligaw sa kanyang hipag ay paglakad sa dead end. Bago pa makakilo si Aaron Jackson, nagpakita na si Julius Reed. Binalak niyang hawakan ang bagay na ito sa hapon, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkusa ang kabilang partido na lumapit sa kanya. Ay, nakalimutan ko, sabi ni Jack Lau na may halong guilt. Sa katunayan, nakipagpustahan sila sa mga testigo na naroroon. Pinakamahalaga, kapag nabunyag ang mga detalye, malalaman ng kanyang pamilya na nawala sa kanya ang 3 bilyon sa kanyang card. Iyon ang pera para kay Aaron Jackson. Kaya naman, pagkabalik ni Jack Lau, nagsinungaling siya, na sinasabing binugbog siya ng isang tulisan habang dumadalo sa eksibisyon. Sa isip niya, basta mahanap niya si Julius Reed, maibabalik niya ang 3 bilyon. Pagkatapos ay i-claim na nagkamali siya sa pagkuha ng card. Para ipapalit sa card na nasa kamay ni Aaron Jackson. Kung gayon, tumawag tayo ng pulis ngayon, tutulungan kitang tumawag. Nilabas ni Aaron Jackson ang kanyang cellphone, kunwaring nag-dial. Huwag, Aaron. Aaron Jackson, ninakaw din niya ang pera ko, natatakot ako kung tatawag tayo ng pulis, magdadahilan siya. Napalunok si Jack Lau, at sabik na nagsusumamo, pakipadala ng isang tao sa akin, turuan muna natin siya ng leksyon, at kung nagkataon ay ibalik ang pera ko, okay. Kung matuklasan na walang laman ang card, natakot siya na hindi siya makakalabas ng silid na ito. Lumaganap din ang reputasyon ni Julius Reed nitong mga nakaraang araw sa Gonzales City. Walang awa at palihim. Ang pinakamakapangyarihang figure sa Gonzales City. Ganun ba? Samando si Aaron Jackson at ipinatong ang mga kamay sa sofa. Narinig ko kahapon na tinokso mo ng kaibigan mo ang 2 babae at pagkatapos ay binugbog ng kanilang mga nobyo. Totoo ba iyon o mali? May nangyari bang ganyan? Lumingon si Jackmore at mariing tinanong ang kanyang pamangkin, sabihin mo ang totoo, ginawa mo ba iyon? Hindi. Hindi umamin si Jack Lau kahit na pinatay siya nito. Umiling siya at sinabing, ang asong iyon ang nakakita na may pera ako at sinubukan akong i-blackmail, ngunit nakita ko ang kanyang pakana. Ang lalaking tinatawag na Julius Reed ang lumabas at sinimulan akong bugbugin. Ngayon kailangan niyang i-twist ang tama at mali, kung hindi, paano niya malilinlang ang sarili niyang tiyuhin.
Aaron Jackson, dapat tulungan mo kaming ilabas ang galit na ito. Taos-pusong sinabi ni Jackmore, ang aking pamangkin ay hindi maaaring tamaan ng walang kabuluhan. Bitch. Nang marinig ang katagang ito, agad na nagdilim ang mukha ni Aaron Jackson. Sino ang asong babae? Ang dalawang babae kasama si Julius Reed. Ipinaliwanag ni Jack Lau, ang isa ay kanyang asawa, ang isa ay ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Ang dami mong alam. Nakatuon ang mga mata ni Aaron Jackson sa parang kutsilyo ni Jack Lau. Alam mo nang malinaw ang pagkakakilanlan ng dalawang babae. Ako, narinig kong tinawag niya ang asong iyon na asawa niya, iyon ang alam ko. Ang matalik na kaibigan, hulaan ko. Kinakabahang paliwanag ni Jack Lau. Hindi mo na kailangang hulaan, sasabihin ko sa iyo ngayon, ang kanilang mga pangalan ay Kella Radcliffe at Anna Harris. Sabi ni Aaron Jackson sabay tawa ng malamig. Tama, yan ang mga pangalan. Bakas sa mga mata ni Jack Lau ang pagkagulat. Ikaw ay talagang hindi ka panipaniwala, Aaron Jackson, na malaman kahit na ito. Tuwang-tuwa siya, tila hindi magtatagal ang paghahanap kay Julius Reed. Aaron Jackson, mahahanap mo ba si Julius Reed sa loob ng kalahating araw? Ito ang isyu na mas inaalala ni Jack Lau. Kailangan niyang hanapin si Julius Reed para sa pera para isaksak ang butas sa pananalapi. Siyempre, magagawa ko ito sa loob ng 10 segundo. Tumayo si Aaron Jackson at sinilip ang kwarto sa loob. Tapikin-tapikin. Sa tunog ng mga yabag, si Julius Reed, na may hawak na kalahating kinakain na mansanas at nakasuot ng suit, ay naglakad palabas sa masayang lakad. Siya iyon. Siya iyon. Si Jack Lau ay tumingin kay Julius Reed ng may gulat. Pagkatapos ay bakas sa kanyang mukha ang pagkasabik. Aaron Jackson, paano mo siya nahuli ng maaga? Tuwang-tuwa siya nang makita ang kanyang pangunahing kaaway. Ngunit si Jackmore, na mas matanda, ay mabilis na naramdaman na may mali. Ang lahat ay lubos na gumagalang kay Aaron Jackson, kabilang ang mga kampan na nakatayo sa kanilang tabi. Ngunit bakit si Julius Reed ay naglilibot, kahit na may hawak na mansanas sa kanyang kamay? Hindi ba ang panliligaw na iyon ay kamatayan? Kung sino man ang nahuli, makakatanggap kaya sila ng ganoong pagtrato? 3 bilyon, hindi ba? Wala man lang 10,000 dolyar sa card na iyon. Itinuro ni Julius Reed ang bank card na nasa kamay ng Dominating Tiger, na natatawang sabi. Ang pera sa card ay ginastos noong nakaraang araw sa pagsusugal at alahas. Nagbubuga ka ng kalokohan. Muntik nang matamba si Jack Lau sa takot. Ikaw na kontrabida, ngayon ay aayusin kita ng maayos. Eksakto, daldal na walang kaparerikan hanggang kamatayan ang kumatok sa iyong pinto. Ang card natin ay may 3 bilyon, at pera ito para sa pagpaparangal kay Aaron Jackson, kaya huwag magsalita ng basura dito. Si Jackmore ay parehong nagalit. Ang pera ay iniharap ng pamilya, upang makuha ang mga kalakal at pabor kay Aaron Jackson. Paanong walang kahit 10,000 dolyar? Pagkatapos, ay swipe natin ito at tingnan kung may pera dito. Si Julius Reed ay lumunok sa mansanas at si Jack Lau ay nasubsob sa sofa sa takot.